Si Jedon Montero na anak ng mag-asawang Adolfo at Erlenda Montero ay ubod ng yabang na isinumpa ng dalagang si Amelia na kahit kailan hindi ito magugustuhan. Pero hindi niya matanggihan si Doña Erlenda na ina ni Jedon matapos siyang pakiusapan na alagaan ang kaisa-isang anak sa Maynila. Ang nangyari sa bawat pagtanggi niyang hindi ito magugustuhan ay lalong nahulog ang kanyang loob sa lalaki hanggang sa nagbunga ng triplets ang kapangahasan nito sa kanya. Amelia POV. Sa edad kong 16 ay ulila na ng lubos at ang butihin kong tiyahin na ang kumupkup sa akin na 2 taon nang nanunungkulan sa mansyon ng mag-asawang Adolfo at Erlenda Montero, kapatid ni Mama si Tita Rebecca na nakatira sa probinsya. Sinundo pa ako nito sa Maynila nang mabalitaan na kung saan saang bahay na lang ako nakikitira. Nasunog kasi ang squatter area na aming tinitirahan. At dahil kadulu-duluhan ng bahay namin, ay iilang kabahayan ang natupok kasama ng iilang naninirahan sa lugar maging ang aking magulang. Nagkataong nasa school ako ng araw na yun, kaya swerting ako ay nakaligtas. Mabuti na lang din at mabait ang aking tiyahin at sinundo ako nang matanggap ang aking telegrama. Sa ngayon ay maayos na ang aking kalagayan kahit na patuloy na nangungulila kina mama at papa. Dito na rin ako nagpatuloy sa pag-aaral at kapag walang pasok, tumutulong ako sa mansyon ng mga Montero. Pinayagan kasi si Tia ng mag-asawang Doña Erlenda at Don Adolfo na dito na rin ako tumira sa mansyon. Stay in kasi si Tia dahil wala naman itong pamilya. Dalaga pa't ewan ko kung may balak pang mag-asawa. Baka nga wala na, lalo at lagpas na sa 30 ang edad. Ang sabi niya ay pag-aaralin ako hanggang kolehiyo para naman hindi ako matulad dito na hanggang maid lang. Nais nitong magkaroon ako ng magandang kinabukasan at alam nitong ipinagpapasalamat iyon ni Mama saan man ito naroon. Ngayon ay 18 na ako at 3rd year college. 1 taon na lang makakapagtapos na ako at nangako ako kay Tita na hindi na nito kailangang manungkulan. Oras na para ito ay magpahinga. Amelia, tapos ka na ba dyan? Pukaw sa akin ni Tia Rebecca. Sumungaw ang ulo nito sa pinto. Sa kwarto kasi ako ngayon ni Senyorito Gidon at nagpapalit ng mga kortina at bedsheets. Uuwi kasi sa mansyon ng lalaki at panigurado, masisira na naman ang aking araw dahil sa mayabang na lalaki. Nung huli kasi itong umuwi at 1 linggong nanatili sa mansyon kasama si Lavenia, ay tila buong 1 linggo din akong iritable. Babaero kasi ito, bagay na ikinakaasar ko. Tuwing uuwi, ibang babae ang bitbit at ipinakikilalang kaibigan sa mag-asawang Montero. Malapit na po, Chang. Tugon ko naman sa aking tiya. Pagkatapos mo dyan, sumunod ka sa akin sa kusina ha. Hindi na ako sumagot dahil malayo na ang boses nito. Binilisan ko na lang ang aking ginagawa. Pagkatapos, bumaba na bitbit ang laundry basket na puno ng labahin. Inihatid ko lang yun sa laundry area tsaka nagtungo sa kusina. Malinis na ang buong kabahayan kaya pagluluto na lang para sa tanghalian ang aming gagawin ni Tia. 2 oras ang lumipas, narinig ko na ang pagparada ng kotse ni Senyorito Gedon. Naririnig ko na rin ang masasayang pagsalubong ni Doña Erlenda sa anak. Si Tia ay sumalubong din pero ako nanatili sa kusina at naghahain para sa pamilya. Pagpasok ng 3 sa komedor ay handa na ang lahat. Tungkol sa negosyo ang pinag-uusapan ng mag-amang Don Adolfo at Gedon. Ang anak na kasi nito ngayon ang nag-aasikaso ng mga negosyo sa Maynila at si Don Adolfo naman ang nag-aasikaso ng Hacienda Vista Alegre. Ang Vista Alegre ay malawak na lupain at maraming iba't ibang namumungang puno pero ang pinakapangunahing pinagkakakitaan dito ay kopra. At habang nag-uusap ang mga ito at kumakain, ay nakikita kong panay ang sulyap sa akin ni Senyorito. Hindi ko naman alam ang ibig sabihin ng sulyap na yon kaya deadma lang. Pagkatapos kumain ng mga ito, nagligpit ako at naiwang mag-isa sa kusina. Hi Miss Beautiful. Bati sa akin ng lalaki na hindi ko inakalang nasa likuran ko pa pala. Pinagmamasdan ba ako nito? Nagplaster ako ng matamis ng ngiti sa labi ko bago ko siya nilingon. May kailangan po ba kayo, Senyorito? Magalang kong tanong. Lumapit pang lalo ang lalaki sa akin bago ako tinignan.
Masyado kang formal. Pwede ba ang Gidon na lang pag tayong dalawa lang? Isa pa, wag mo na akong popuin. Ilang taon lang ba ang agwat ng edad natin? Tura ng lalaking nakangiti. Siguro ay style nito iyon sa mga babaeng napapasagot sa syudad. Kung ang mga taga Maynila ay kaya nitong bulahin, pues ako hindi. Pero senyorito, amo ko po kayo. Sige ka, hindi ako uuwi dito pag di mo ako sinunod. Hindi mo na ako makikita. I'm sure mamimiss mo ko, Amelia. Nakanguso pa nitong sabi. Sinulyapan ko siya at hindi mawari ang ibig nitong sabihin. Nais ko tuloy matawa. Bakit ko naman siya mamimiss? Akala ba nito'y may gusto ko sa kanya? Hindi ko pinangarap magka-boyfriend ng sakit sa ulo. Priority ko ang pag-aaral at matulungan si Tia. Talaga ba, senyorito? Kawawa naman po pala ako, pero okay lang sa akin. Tugon ko na nilangkapan ng pangaasar. Senyorito, nandito na po pala kayo. Hinahanap kayo ni Don Adolfo sa office niya. Noon lumapit si Tia sa amin at nagtataka kung bakit ako kinakausap ng lalaki. Sige po Ate Becca, pupuntahan ko na po sa office si Dad. Kinamusta ko lang naman si Amelia. Pagkuway nginitian ako bago tuluyang lumabas ng kusina. Ako naman, hindi na ito sinulyapan pa. Lumapit si Tia sa akin at walang pasubaling kinurot ang aking singit. Aray naman, Chang! Reklamo ko kahit hindi naman masakit. Ano yung nakita ko, ha? Huwag mong sabihing nakikipagmabutihan ka kay senyorito. Tandaan mong babaero yan, kaya ikaw pag-aaral mo na ang atupagin mo. Galit nitong wika sa akin at ako'y pinandilatan. Mahigpit po talaga si Tia. Ang usapan namin bawal mag-boyfriend hanggat hindi ako nakakagraduate. Napairap ako sa sinabi nito. Maka-overact naman kayo, Chang. Wala akong gusto kay senyorito. Maganda lang talaga ako kaya ako napapansin. Pagmamalaki ko at siya'y nginisihan. Basta pinapaalalahanan lang kita, Amelia, ha? Hindi ka nababagay kay senyorito. Ilugar mo ang sarili mo sa dapat mong kalagyan. Galit ito nang tumalikod. Napakaseryoso ni Tia kahit kailan. Nagkibit balikat na lang ako at tinuloy ang ginagawa ko. Hindi na nito kailangang ipaalala sa akin ang bagay na yun dahil matagal ko nang alam yun. Kinabukasan, Sabado iyon ng hapon at kasalukuyan ako naglilinis ng malawak na swimming pool nang bigla na lang may tumalo na isang bulto ng tao na nagmula sa aking likuran. Sa gulat ay napahiyaw ako sa puang dibdib sa sobrang kaba. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang kaisa-isang anak ng mag-asawang Montero. Nagulat ka ba, love? Sorry ha, sinadya ako kasi. Humahagalpak ito ng bago sumisid pa ilalim kaya hindi nito nakita ang galit kong itsura. Unti-unti namang nawala ang aking kaba kundi nabaling sa lalaki ang aking atensyon. Love? Halos mahirinan ako sa sinabi nito. Mukha yatang napagkamalan pa akong isa sa mga babae nito. Pero naisip ko na paraan ni Senyorito Gidon iyon para mahulog ang loob ko. Or siguro feeling ng lalaki porket gwapo magkakagusto ko sa kanya. Alam kong ang mga katulad nitong mayayaman ay hindi marunong magseryoso sa isang relasyon. Kaya nung kang magugustuhan ko ang lalaki, isinumpa ko na sa sariling hindi mahuhulog ang loob ko sa patibong ni Senyorito Gidon. Sinabuyan pa ako nito ng tubig nang hindi ko namalayang nasa gilid na pala ng pool, rason para mabasa ang uniform ko. Tsaka ako napatingin sa gawin nitong mapang-asar na nakatingin sa akin. Dali na, magalit ka na sa akin. Tumalon ka sa tubig at habulin mo ko. Muli ay sinabuyan ako nito ng tubig at balak akong basain. Mabilis ako nakailag pero sinundan naman iyon ng sinundan at hindi pa nakontento. Umahon ito mula sa pool at hinawakan ako sa aking kamay. Alam ko na ang binabalak ni senyorito kaya nagpumiglas ako. Nga lang hindi ito pumayag na hindi magtagumpay. Ayoko, senyorito. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang itulak lang naman ako patungo sa swimming pool at halos mabulunan sa maraming tubig na pumasok sa aking bibig. Nagkandaubo ako at ikinampay ang dalawang kamay. Ikinawit ko yun sa braso ng lalaki dahil hindi naman ako marunong lumangoy. Kundi gagawin yun, siguradong malulunod ako. Nakita kong lalong tuwang-tuwa si senyorito sa ayos namin. Lumipas pa ang 1 taon at natanggap ko na ang karangalang minimithi naming dalawa ni Tia.
Masaya ako sa panibagong buhay na aking tatahakin. Ang aking plano ay lumuwas ng Maynila upang doon maghanap ng mas magandang trabaho at mas malaking sweldo. Iiwan ko na ang Vista Alegre na nagsilbing pangalawang tahanan ko. Congratulations, anak! Umiiyak si Tia nang ako ay yakapin. Sa aming dalawa ay nababasa ko ang mas matinding kaligayahan sa kanyang mga mata. Walang anak si Tia, kaya ako ang itinuring nitong nag-iisang unika iha. Kaya napakaswerte ko sa kabila ng trahedyang nangyari kina mama at papa. Thank you po, tita. Umiiyak din akong siya'y niyakap. Luha iyon ng sobrang kaligayahan. Kapwa kami nagsikap para maabot ang nais nito para sa akin. At ganun din ako. Isang bagay na hindi mananakaw ng ilan ang edukasyong sabi nga nito. Iha, congratulations! At syempre, binati din ako ni na Doña Erlenda at Don Adolfo. Katunayan, nagpaluto ito para sa munting selebrasyon. Inaniyahan pa ang iilang kaibigan ko sa mansyon. Napakabuti ng mag-asawang Montero. Hindi ako nagtataka kung bakit napakadaming blessings na dumadating dito. Salamat po, ma'am, sir. Nakangiti ako ng kamayan ni sir at si Doña Erlenda ay niyakap ako. Sa gitna ng selebrasyon ay dumating si Senyorito Gidon. Nag-alay pa ng bulaklak sa akin. Hindi ko siya inaasahang darating sa mga oras na yun, lalo at gabing-gabi na. Pero nag-effort pa ito. Natitigilan ako habang papalapit siya sa akin. Hindi naman siguro sinadya ng lalaking maggwapo para lang ako ay batiin. Kung dati makapalang balbas nito kaya nagmumukhang ermitanyo, ngayon ay wala na. Totoo naman kasing gwapo ang lalaki. Mana ito kay Don Adolfo na mistiso. Congratulations, Amelia. Nakangiti sa akin ng lalaki habang nag-aabot ng bulaklak. Napuno tuloy ng kantsaw sa aming paligid. Dahil dito, napatingin ako sa gawin ng mag-asawang Montero, pero nakangiti lamang ang mga ito. Nalaman ko noon na hindi naman daw tutol ang dalawa kung sakali man daw ay magkagustuhan kaming dalawa. Pero hindi ko talaga type si Senyorito. Tingin ko ay mayabang at babaero. Isa yun sa ayaw ko sa isang lalaki. At focus talaga ako sa pag-aaral para sa minimithi ko sa buhay. Salamat, Senyorito. Nag-abala ka pa. Napilitan akong tanggapin ang inaabot nitong bulaklak sa akin. Ayoko naman siyang ipahiya. Hindi mataas ang tingin ko sa aking sarili, pero walang pwedeng pumilit sa akin kung sinong gugustuhin ko. Ayokong mag-boyfriend dahil lang sa utang na loob. Kung magugustuhan ko man ito, yun ay dahil gusto ng aking puso. You're welcome, Amelia. Can we dance? Hindi pa man ako sumasagot, ay nahawakan na nito ako sa kamay at iginiya sa gitna ng bulwagan. Napalingon ako sa mga kaibigan kong naghihiyawan at kung todo kantsaw sa aming dalawa ni Senyorito. Inirapan ko sila. Si Senyorito naman, nakangiti sa akin nang hapitin ako sa bewang. At ngayong nakagraduate ka na, pwede na kitang ligawan. Narinig kong wika ng lalaki. Hindi iyon tanong at pakiusap, kundi isinasaad nito ang kanyang punto. Senyorito, please call me Gidon or love. Ngisi nitong putol sa aking sasabihin. Inirapan ko ito. Hindi pa rin nagbabago si Senyorito. Playboy style pa din. Hanggat nasa tahanan ako ng mga amo ko, Senyorito ang tawag ko sa'yo. At total nandito ka rin lang naman, magpapaalam na ako. Luluwas ako ng Maynila at maghahanap ng trabaho next week. Piniyagan na ako ng mga magulang mo at ni Tia. Napakunot ang noon ng lalaki habang nakatingin sa akin. Tila hindi nagustuhan ng aking sinabi. Fresh graduate ka pa lang, Amelia. Walang company na tatanggap sa'yo. Maliban na lang kung may experience ka. Mabuti pa sa akin ka magtrabaho. Kailangan ko ng sekretary. Agad nitong tugon. Salamat na lang pero ayoko. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Gusto kong umahon na walang anino ng iba. Gusto kong maging proud si na mama at papa sa akin. Kung magiging employee mo pa rin ako. Basta, hindi kita mapapayagan, Amelia. Maraming mapagsamantala sa Maynila. Paano ka magsisimula? Wala kang kakilala doon. Galit nitong wika. Nagsalubong bigla ang aking kilay. Sino ka ba sa akala mo? Boyfriend ba kita? Naiinis kong tanong. Marahas itong bumuntong hininga at naiinis na pero kinalma naman ang sarili
at tumingin sa aking mga mata. Okay, bigyan mo ako ng dahilan para pakialaman ka at magdesisyon para sa'yo. Amelia, gusto kita. Hinintay kong makagraduate ka. Nagtiyaga akong umuwi ng Vista Alegre para makita ka lang. May panunumbat ang tono ng lalaki. Hindi ako sumagot sa sinabi nito dahil ayokong humaba ang aming usapan. Kahit naman anong sabihin ni Senyorito, hindi na mababago ang aking pasya at alam kong walang katotohanan ng pinagsasasabi nitong mahal ako. Tiyak na sabi na ni Tio yun sa maraming babae. Matapos ang selebrasyon, natulog na ako or umiiwas lang kay Senyorito. Basta ayoko siyang makausap kung pipigilan lang ako nitong gawin ang aking gusto. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa kwadra para pakainin si Brown at Tuding matapos kong maligo. Alaga ayon ni Don Adolfo at sinasakyan kapag nag-iikot sa malawak na hasyenda. Habang pinakakain ng 2 kabayo, natanaw ko si Senyoritong palapit sa akin. Hindi ko siya maiwasang lingunin. Naka-cowboy suit ito na bumagay sa lalaki. Ang lakas ng apil ng kurimaw. Good morning. Tara, mamasyal tayo. Aya nito sa akin, abot tenga ang ngiti. Naku, Senyorito, ikaw na lang. Tanggi ko rito. Nagpaalam na ako sa tiya mo na ipapasyal kita sa buong hasyenda. Sabi pa nito at inilabas sa kwadra ang puting kabayo na si Uding. Sa 2 kabayo, si Uding ang pinakamabait. Si Brown minsan ay may sumpong. Sa tagal ko dito sa hasyenda, hindi pa ako nakasakay ng kabayo, kaya ikaw na lang po, Senyorito. Mariin kong tanggi. Si Senyorito Gidon na yata ang pinakamakulit na nakilala ko dito sa Vista Alegre dahil hindi ito pumayag na tanggihan ko. Basta napatili na lang ako nang umangat sa ere matapos buhatin at isampa sa ibabaw ni Uding. Trust me, hindi kita iuhulog, ako ang bahala sa'yo. Wala na ako nagawa nang sumampas sa kabayo si Gidon at ipinilupot sa aking bewang ang isang braso nito habang sinimulang patakbuhin si Uding. Nahinto naman ako sa pagsigaw dahil sa bisig nitong nakapulupot sa akin. Unti-unting nawala ang takot at kaba ko sa ibabaw ng kabayo. Mas dama ko pa ngayon ang init ng bisig ni Gidon at ang matigas nitong dibdib na bahagyang nakadikit sa aking likuran. Sa ibabaw ng kabayo ay tanaw ko ang malawak na lupain ng mga Montero. Naroon ang mga trabahador na abala sa kanilang ginagawa. Inaliw ko na lamang ang aking mga mata sa magandang tanawin. Katagalan ay tila nakalimutan ko na ang ayos naming dalawa at nabaling sa mga magandang tanawin ang buo kong atensyon. Habang humahampas ang masarap na hangin sa aking balat, ay nagbigay iyon sa akin ng masarap na pakiramdam. Hindi ko na lang namalayang na e-enjoy ko na pala sa ibabaw ni Uding. Maging ang paglipas ng oras hanggang sa marating namin ang pinakadulo ng lupain ng mga Montero. Kunwari ka pang takot pero nag-enjoy ka naman sa pamamasyal natin. Habang inaalalayan akong bumaba ni Gidon ay saad nito sa akin at tubili akong humawak sa magkabilang balikat ni Gidon habang hawak naman ito ang aking bewang. Nang maibaba ako nito kay Uding, ay tila nanadya si Gidon na ipagdikit ang aming mga katawan at nanatiling nakatitig sa aking mga mata. Hindi ko alam ang gagawin kundi ito ay titigan. Matagal naming ginawa yun na nakatitig sa isa't isa pero ako ang unang nagbaba. Hindi ko alam kung tama bang nababasa ko sa mga mata nito. Madali akong lumayo sa kanya. Hindi pa ba tayo uuwi, Senyorito? 2 oras na tayong wala sa mansyon. Baka hinahanap na ako ni Tia. Wika ko habang inililibot ang paningin sa paligid. Pero ang totoo, umiiwas lang ako nang magtagpo na muli ang mga titig namin. Magubat na sa lugar na yon at first time kong narating ang dulo ng Vista Alegre. Pakiramdam ko, bigla na lang may lalabas na sawa sa aking likuran para ako ay tuklawin. Takot ako sa ahas kahit hindi pa ako nito nakakakita actual dahil sabi ng nakararami, makamandag ito at nakakamatay. Magpapahinga lang si Uding, medyo napagod. Tsaka ba't ba parang takot na takot ka? Bahagya itong natatawa habang nakatitig na naman sa akin. Wala talaga itong kasawa-sawang titigan ako. Kasi naman, nakakatakot dito baka may sawa. Hindi na ako nailang sabihin ng bagay na kinatatakutan ko. Baka lang ito na mismo ang mag-ayang umuwi.
Pero nagkamali ako dahil natawa lang ito sa aking sinabi. Hindi ako basta-basta nanunuklaw, Amelia. Pag ko ay hinagod ako ng tingin pababa. Hindi ko naman sinabing ikaw. Halimaw ka ba? Tanong kong napairap. Nagsimula na naman ako maasar kay Gidon. Sana pala hindi na ako sumama sa lalaking ito. Pero hindi naman talaga ako pumayag, kundi pinilit niya akong sumama dito. Siguro ay may agenda ang lalaki. Nasa ganoong senaryo ako nang bigla akong hilahin sa kamay ni Gidon. Halika, may bukal sa dulo, nauuhaw ako. Sabi nito at pahila akong tinangay. Itinali lang nito si Uding sa isang puno para hindi ito lumayo. Ayoko! Nagpumiglas ako pagkakitang matarik ang daang tatahakin namin. As in nasa kagubatan na kaming dalawa ni walang katao-tao. Napika naman itong ako'y binitiwan. Sige, maiwan ka dyan. Tignan ko lang kung hindi ka tuklawin ng sawa. Naririnig kong tumatawa ito habang papalayo. Nangaasar ang boses. Kinilabutan ako sa sinabi nito't napalingon sa masukal na parte ng gubat sa aking likuran. Baka nga may sawa. Wait lang, sasama ako senyorito. Inis kong sigaw dahil ang bilis nitong nakalayo, palibhasa ang haba ng bias. Nakakainis siya. Bulong ko habang hinahabol ito dahil hindi naman huminto ang lalaki para hintayin ako at alalayan. Tanghali na nang makauwi kami ni Gidon sa mansyon at ubos na nun ang aking pasensya sa lalaki. Pero naisip kong pagtsatsagaan ko na lang, total naman ito na ang huli naming pagkikita. Pag ako nakaalis sa mansyon, sisiguraduhin kong hindi na magkukros ang landas namin. Pagkatapos naming magtanghalian, tinulungan ko si Tiyang magtanggal ng mga sinampay namin kahapon. Magkatuwang din kaming itiniklop iyon at ako na ang nagplansya ng mga pang-alis. Ayoko sanang iwan si Tiya dahil naaawa ako pero kailangan. Ito lamang ang tanging paraan para mapahinto ko na siya sa pagtatrabaho para sa bahay na lang ito. Bukas na nga pala darating ang kapalit mong anak. 2 maid yun para hindi na raw ako gaanong mahirapan, sabi ni Doña Erlenda. Narinig kong saad ni Tiya. Kaya kapag nasa malayo ka na, huwag mo kong alalahanin dito to, okay lang ako. Mangiyak-ngiyak pa ito sa huling tinuran. Tiya, dadalawin naman kitang madalas dito dahil mamimiss kita. At kapag okay na ako sa Maynila, susunduin kita at magsasama na tayong dalawa doon. Okay ba yun? Malambing ko siyang nilapitan at niyakap. Mabilis ako nitong ginantihan ng yakap. Anak, sabi ko naman sa'yo, okay lang ako dito. Ikaw ang gusto kong mapabuti, huwag mo kong isipin. Garalgal nitong sabi. Nasasaktan akong umitit, hinagod ang likod nito dahil tuluyan ng napaiyak si Tiya. Ayoko lang ipakitang nalulungkot din ako. Pasensya ka na, Tiya, dahil kailangan nating maghiwalay ng saglit. Pero pangako, lahat ng ipinangako ko sa'yo noon, tutuparin ko yun. Tugon ko sa kanya. Tumango-tango ito. Basta, mag-iingat ka doon, Amelia. Nag-aalala akong walang mag-aasikaso sa'yo. Nagpapahid ito ng luha. Tiya, malaki na po ako. Kaya ko na ang sarili ko. Basta kapag nasa malayo na ako, huwag mong pababayaan ang sarili mo at ako naman ay ganun din. Panapos kong saad. Matapos ng aming ginagawa ni Tiya, tsaka ako lumabas ng servant quarter. Hapon na pala iyon na hindi ko namamalayan. Kailangan ko na namang magluto para sa hapunan. Si Tiya naman, hinayaan kong magpahinga sa kwarto. Amelia, dali-dali akong tumalikod nang makita ko si senyorito para sana ito iwasan. Pero mas mabilis pa sa 4:00 ang lalaki na nahabol ako at napigilan sa braso. Ano na naman ang kailangan mo? May iutos po ba kayo, senyorito? Iritable kong tanong at pahilang binawi ang aking braso. Umiti ito, yung ngiting alam ko nang may kalokohang ginawa. Sinabi ko na kay Mama and Dad na sa company kita ititrain at dahil pumayag sila, isasabay na kita sa Maynila next day. Masaya nitong wika. Kunwari wala ko narinig sa sinabi nito. Mukhang mapapaaga ang alis ko nang walang paalam sa makulit na lalaki. Tama, bukas na ako aalis. Tignan ko lang kung masundan pa ako nito. Maaga akong bumangon kinabukasan dahil ito ang araw na luluwas ako sa Maynila. Ang balak ko ay tumuloy sa kaibigan kong si Arabel na nakatira dati sa squatter area. Dahil nasa bungad ang bahay nito
ay hindi na natupok ng apoy ang kanilang tirahan. Pansamantala ay dito ako tutuloy. Mabuti at mabait naman ang magulang ni Ara at tinanggap ako sa kanilang tahanan. Sa pag-alis ko ay piniling huwag magpaalam kina Doña Erlenda at Don Adolfo. Tiyak malalaman ni Gidon ang aking plano. Madilim-dilim pa nang ihatid ako ni Tia sa sakayan ng bus. Kompleto ang perang dala ko na sinahod ko pa ng 3 buwan. Nakakaipon ako dahil libre naman ang lahat. Mag-iingat ka doon anak. Nagsimula na namang lumuha si Tia. Nasa loob na ako ng bus at inaantay na lang ang aking pag-alis. Oo naman Tia. Matagal kaming nagyakap na para bang katumbas na iyon ng ilang araw naming paghihiwalay. Habang tumatakbo ang bus, iniisip ko na ang mangyayari pagdating ko sa Maynila at ang mga plano kong gawin. 4 na oras ang biyahe bago ko narating ang terminal. Hinayaan ko munang bumaba ang ibang mga pasahero, tsaka ako inot-inot na bumaba. Sumakay lamang ako ng jeep patungo kina Arabel. Teka, sino ka na nga? Nakakunot ang noo ng isang ginang nang pagbuksan ako ng pintuan. Si Inay Tiray iyon na ina ni Ara. Amelia ho, nakangiti kong pagpapakilala. Ay siya, ikaw nga. Bulalas nito at agad akong pinatuloy sa munting tahanan ng mga ito. Inaniyahan din akong umupo at tinawag si Bornok na bunsong kapatid ni Ara at pinagtimpla ng kape para sa akin. Kumusta ka na? Hindi na kita nakilala, napakagandang bata. Nahimigan ko ang tuwa sa anyo nito pagkakita sa akin. Heto, mabuti po inay. Okay lang ba kung dito muna ako makitira habang naghahanap po ako ng trabaho? Tanong ko sa kanya. Ano ka ba Amelia? Walang problema. Mabuti nga at may makakasama itong si Ara at Bornok. Masaya nitong wika. Salamat ho inay. Si Ara nga pala nasaan? Tsaka si Itay Badong. Tukoy ko sa asawa nito at sa anak. Nangulap bigla ang mga mata nito sa aking tanong. Wala na ang Itay Badong mo. Nasaksak ng lasing dyan sa kanto nang minsang umuwi ng gabi sa pamamasada. Hindi na umabot pa sa hospital. Tuloy ay napaiyak si Inay Tiray. Agad ko naman itong niyakap upang palubagin ang loob. Hindi ko naman alam ang nangyari. Huminto naman agad sa pag-iyak si Inay Tiray at ikinalma ang sarili. 1 taon na rin palang wala ang asawa nito. Mabuting at nakatapos daw muna sa pag-aaral ng kolehiyo si Arabel kaya kahit papaano may maganda itong trabaho. Si Inay Tiray naman ay pumapasok bilang yaya sa anak ng mag-asawang businessman at lingguhan kong umuwi. Nagkataon lang na nasa bahay ito ngayon dahil dinalaw ang 2 anak. Iniintay lang na dumating si Ara at aalis din kaagad. Bes, ikaw na ba talaga yan? Pagkakita sa akin ni Arabel ay tili nito. Nagtatatalon at ako'y niyakap. Kung gaano kasaya ang aking kaibigan, ay ganun din naman ako. Namiss ko talaga siya. Nagyakap kami ng matagal at nagkamustahan. O paano mga anak, aalis na ako, mag-iingat kayo dito. Paalam ni Inay Tiray sa amin habang inaayos ang sarili sa salamin. Naglagay ito ng manipis na lipstick at blush on. Si Inay talaga? Dinaig pa ako. Kantsaw ni Ara sa ina na ikinatawa lang nito. Inihatid pa namin sa sakayan si Inay Tiray matapos magpaalam sa isa pang anak na kanina patahimik. Natroma daw kasi ito sa pagkamatay ng ama dahil saksi si Bornok sa nangyari. Mabuti na lang at naabutan mo pa kami dito sa squatter bes. Sa 1 linggo kasi lilipat na kami sa bahay na hinuhulugan ko. Nag-invest na kasi ako habang bata pa. Alam mo na, sawang-sawa na ako dito sa squatter na ito. Pahayag ni Arabel matapos namin maihatid si Inay Tiray sa sakayan. Hindi na ako magtataka kung gaano ito kadeterminado sa buhay. Kapwa kami nagmula sa mahirap at nangarap na umahon. Kapwa kami naghangad ng magandang buhay para sa aming pamilya. Ako para kay Tia, ito naman ay para sa ina at sa kapatid. At natutuwa ako dahil unti-unti na nitong natutupad yun. At ito pa bes, good news. Dahil hiring sa accountancy department ng company na pinapasukan ko. Masayang pangbabalita nito sa akin. Talaga? Tuwang-tuwa akong bulalas. Sakto kasi iyon sa course kong FRM, Financial Risk Management. Pero bigla ay naalala ko ang sinabi ni Gidon sa akin na fresh graduate ako at walang experience.
Oo bes, bukas. I-complete mo lahat ng requirements mo para pagkatapos, ako na bahalang magpasa sa HR department. Masaya nitong turan. Matanggap kaya ako bes kahit walang experience? Tanong kong bigla ay nalungkot. Oo naman basta malandi ka lang. Tsaka ito tumawa ng makahulugan at naunang maglakad sa akin na humahampas pa ang mabilog nitong katawan. May ganun? Kailangan ba yun sa trabaho? Nahawa na lang din ako sa tawa niya at patakbong sinundan ang aking kaibigan. Kinabukasan, maagang pumasok si Arabel at binili na akong kumpletuhin ang aking mga requirements kaya maaga din ako umalis para iyon ay kumpletuhin. Nais ko na ring makapasok sa trabaho para makaipon ng pera at kapag kaya ko nang bumukod ng tirahan, tsaka ako maghahanap ng apartment na mauupahan at dito ko na susunduin si Tia para magkasama na kami. Ganun lang naman kasimple ang aking pangarap. 3 araw, kumpleto na ang aking requirements at si Arabel na ang bahalang mag-abot sa finance supervisor nito na siyang mag-aabot ng mga papel ko sa HR management. Malakas daw kasi itong backer kaya panigurado madali akong makakapasok. Ganun pa man, abot-abot ang aking dasal. At kinahapunan, masayang-masayang ibinalita ni Ara na tinawagan ito ng HR department dahil telephone number ni Arabel ang nilagay ko. Wala naman kasi akong cellphone. Pinapapunta nga raw ako bukas sa company para sa first interview. Tuwang-tuwa ako at maaga pa kinabukasan. Kapwa na kami gumagayak ni Arabel dahil sasabay na ako sa kanya. Sa bukana ng gusali ay may lalaking sumalubong sa amin. Mukhang may edad na. Pinakilala ito ni Ara sa akin na Leandro. Ito raw ang backer ko kaya ako natanggap. Dahil dito, abot-abot ang aking pasasalamat sa lalaki. Nang papasok na kami ay nakita ko ang kamay ni Leandro na nasa bewang ni Arabel. Nagdududa akong napasunod ng tingin sa kanilang dalawa pero ipinagsawalang kibuko na lamang. Tumuloy ako sa CEO's office dahil mismong may-ari ang mag-i-interview sa akin. Kabado ako nang kumatok at nag-ipon ng maraming hangin sa dibdib. Come in. Malamig at baritonong boses mula sa loob. Napakunot ako at bakit parang familiar. Nang buksan ko ang pinto, bumulaga sa aking paningin ang malawak na office at maayos na pagkakasalansan ng mga bagay-bagay. Pero syempre, hindi naman iyon ang nakaagaw ng buo kong atensyon, kundi sa lalaki nakaupo sa swivel chair at nakapatong pa ang 2 paa sa table. Nakatukod ang 2 daliri sa ilalim ng baba at may nakaplastar na matamis na ngiti sa labi. Senyorito? Bulalas ko't gustong kumaripas ng takbo palabas sa malamig na office. Gedon POV. Ang gaan ng aking pakiramdam matapos mag-exercise ng umagang iyon. Medyo madilim pa nga. Galing ako sa farm at namitas ng prutas pagkatapos kong mag-jogging. Papasok na sana ako sa bahay nang makita ko si Ate Becca mula sa labas. Good morning. Inunahan ko na siyang batiin dahil tila ba hindi niya ako napansin. Tatanungin ko pa sana kung saan ito galing pero tinanguan lang ako at nagtuloy-tuloy sa loob. Dad, Mom, maaga po akong babalik sa Maynila ngayon. Total naman ay okay na sa Vista Alegre. Habang nag-aalmusal ay nagpaalam ako sa aking magulang. Okay iho, pero naka-prepared na ba si Amelia? Tanong ni Ma'am na nakatingin sa gawi ko. Sinulyapan ko si Ate Becca na siyang nag-aasikaso sa amin. Ate Becca, nakaredy na ba si Amelia? Tanong ko rito. Nasabi ko na sa dalaga kahapon na luluwas kami ngayon. Siguro ay nakapag-prepare na ito. Senyorito, nakaalis na nga pala si Amelia kanina. Ang sabi niya, hindi niya na kayo aabalahin pa. Ano? Napatayo ako sa pagkagulat. Kahit sina Ma'am at Dad ay hindi inaasahan ang aking reaksyon. Rebecca, bakit mo naman pinayagan si Amelia? Syudad yun at delikado para sa kanyang mag-isang magbiyahe. Mabuti kung sanay na siya. Sabad ni Ma'am na hindi na nakatiis. Pasensya na po kayo, Doña Erlenda. Senyorito Gidon, pero matigas po talaga yung ulo ng pamangkin ko. Hindi na po nagpapigil. Nakatango nitong saad. Hayaan niyo na si Amelia. Natutuwa ako sa desisyon niya. Determinado siyang babae. Ganun ang may pangarap sa buhay. Talagang nakahandang mahirapan. Wika ni Dad.
Nawalan ako ng ganang mag-almusal pero kailangan kong tapusin dahil ayoko namang sumama ang loob ni na mama at dad kung bigla na lamang akong tatalikod. Pero pagkatapos naming kumain, agad din ako lumuwas ng Maynila pagkatapos. Hahanapin ko si Amelia kahit wala akong ideya kung saan ito pupunta. Pero nabigo akong siya'y makita. "Good morning, sir." Bati sa akin ni Miss Ling pagpasok ko sa office. Nakasalubong ko ito sa mismong pintuan ng aking office. "Good morning." Bagaman wala ako sa mood dahil pang-apat na araw nang hindi ko pa nakikita si Amelia, ay binati ko pa rin ang aking sekretary. Problemado kasi ako kung saan ko ito pwedeng hanapin. Ang pagkakaalam ko ay mag-a-apply ito ng trabaho, kaya nakipag-cooperate na ako kung saang-saang mayari ng iba't ibang company, pero nabigo akong makita ang pangalan ni Amelia. "Sir, may interview po kayo ngayon 9 in the morning ng mga nag-apply kahapon para sa accounting department." Masayang wika ni Lina. "Okay, salamat." Hindi ko na napansin ang pagsara ng pinto dahil sa mas malalim pa rin ang aking iniisip. Tuliro ang utak ko kung saan makikita si Amelia. Ilang araw na ako nag-aalala sa kanya. Umupo ako sa swivel chair at tinapunan ng tingin ang maayos na pagkakasalansan ng mga folder sa ibabaw ng aking mesa. Hindi ko muna yun binigyan ng pansin at sumandal sa upuan. Wala pang 30 minuto ay kumatok ulit si Lynn. May dala itong isang tasang kape nang pumasok sa loob. Sir, na-check nyo na po ba yung mga resume ng aplikante?" Matapos ilapag ang kaping dala ay tanong nito. "Maaga pa naman, siguro mamaya na." Saad ko, tsaka kinuha ang kape at humigop. "Okay sir, salamat." Tumango muna ito bago lumabas. Ako naman, muling napatingin sa mga nakasalansang folder sa aking harapan. Kumuha ako ng isa sa ibabaw at tsaka binuklat. Una kong tinignan ang larawang nasa resume nito. Napaayos ako bigla ng upo matapos makilala ang babae. Patunayan ko pa iyon nang mabasa ko ang buong pangalan ng aplikante. Amelia Largo. Ang lapad ng ngiti ko. Kung sinuswerte ka nga naman. Yung halos mabaliw na ako kakahanap sa babae. Yun pala, hindi ko na kailangang gawin dahil eto na mismo ang lumapit sa akin. Kalaunan ay narinig kong may kumatok. Sigurado na akong si Amelia yun. Komportable na akong sumandal sa upuan at itinaas ang dalawang paa sa swivel chair at ngayon naman ay nakangiti. "Come in." Tugon ko. Bumukas iyon at halos hindi ako kumurap sa pagkakatitig sa babaeng pumasok na nanlalaki ang mga mata. Hindi ako nagkamali, si Amelia nga. "Senyorito?" Bulalas nito at naistatwa sa kinatatayo ang larawan ng pagkagulat. Alam kong hindi nito inaasahang makikita ko sa mga oras na yun. "Small world, isn't it?" Panunuya ko. Ibinaba ko ang aking mga paa at unti-unting tumayo. Nakita ko na siyang nawalan ng natural na kulay sa muka. Wari bang takot sa akin na hindi makatingin ng diretso sa mga mata ko. "Nandito nga pala ako para sabihin hindi natutuloy sa trabaho. Aalis na ako." Mabilis kong iniharang ang isa kong braso at agad na inilak ang pintuan. "May usapan tayo na sa akin ka magtatrabaho pero tinakasan mo ko." Saad ko at bahagyang inilapit ang aking muka sa babae. Yung tipong malalanghap ko yung hininga niya. "Senyorito, wala." "Call me Gidon or else I will kiss you." Pananakot ko sa kanya kaya nandilat ang mga mata nito. Hindi ako nagbibiro. Gustong gusto ko siyang halikan. Lalo at wala nang dangkalang pagitan ng mukha namin. Kitang-kita ko nang nakakaakit nito mga labi na nag-aanyaya sa aking angkinin yun. "Okay, Gidon." Wika nitong napipilitan. "Unang-una, pwede bang lumayo ka sa akin?" Mando nito, pero hindi ko siya sinunod. Mas gusto ko yung ganitong ayos namin. Kulang na nga lang yakapin at halikan ko siya. Kung hindi ako takot na sampalin ito. Ba't ba ako nababalo sa babaeng to? Napakadaming babae na naglulumuhod sa harapan ko. Isa na si Lavenia na panay pa rin ang tawag sa akin, pero deadma ko lang. Alam ko kasing katawan ko lang ang habol nito. Hilig din ni Lavenia na makipaglaro sa mga lalaki at na-turn off ako sa ganoong babae. Hindi nito pinahalagahan ang mga karelasyon. Mabuti pa si Amelia. Tingin ko kapag ito ang naging GF ko, tanging ako lang sa buhay nito at wala na itong iibigin pang iba. Kaso nga lang mahirap itong paamuhin. Idiniin nito ang kamay sa aking dibdib at patulak akong inilayo. Hinayaan ko na lang siya.
Hindi naman ako papayag na pagkatapos ito'y matatakasan pa ako. Itatali ko siya sa aking tabi nang hindi na ito makawala pa. Amelia POV. Wala na ako nagawa pa kundi tanggapin ang trabahong ino-offer sa akin ni Sir Gidon. Mag-iinarte pa ba ako? Gayong trabaho naman ang hanap ko. Hindi nga ako dumaan sa screening katulad ng ilang nag-a-apply, kaya nabibilang ako sa mga maswerte. Address. Palabas na sana ako sa office nito dahil tapos na kaming magkalinawan tungkol sa aking trabaho nang magsalita ito. Nilingon ko siya at kinunutan ng noo pero pinandilatan niya ako. Give me your address. Paano kita susunduin bukas? Gidon! Untag ko at gustong magprotesta. Ilang na ilang akong tawagin ito sa pangalan lang. Hindi niyo na kailangan pang sunduin ako bukas. Kasabay ko po si... Hindi ko na naituloy ang sasabihin at napahinto sa pagsasalita pagkakita ko sa lalaking tumayo bigla mula sa upuan na tila hindi nagustuhan ng aking sinabi. Okay, ibibigay ko na. Mas okay nga naman kung susunduin mo kami ni Arabel para makatipid kami sa pamasahe. Mahal pa naman ng taxi. Dali-dali kong saad dahil natatakot ako sa gagawin nito. Good. Namulsa ito at ngumiti sa akin. Kumuha ko ng kapirasong papel sa mesa nito at doon ko isinulat ang address ni na Arabel. Nang maiabot sa kanya, dali-dali na ako lumabas. Baka humirit na naman ang lalaki. Naniniwala ka na ba sa akin, Bes? Pagmamalaki sa akin ni Arabel paglabas ko sa office ni Senyorito Gidon. Hindi pa nito alam na amo ko sa Vista Alegre ang magiging boss ko na din dito sa company na ito. Oo na, salamat. Pero matanong ko lang, anong ibig sabihin nung kamay ni Sir Leandro sa bewang mo kanina? Tanong kong nakataas ang kilay. Bigla na lang kasi iyong sumagi sa aking alaala. Dali-dali niya akong hinila patungong CR at doon ipinagtapat sa akin ng kaibigan na nakikipagrelasyon ito sa may asawa. Hindi dahil sa pera, kundi dahil mahal na nito si Leandro. Nagulat ako dahil hindi yun ang inaasahan kong magiging papel ni Arabel sa lalaking mamahalin nito, ang maging isang kabit. Naawa ako sa kanya pero hindi ko na lang iyon ipinahalata pa. Pero pinayuhan ko ang aking kaibigan na kung maaari, sikapin itong pag-aralang kalimutan ng lalaki dahil masasaktan lamang ito lalo at may pamilya si Leandro. Hindi na mahalaga kung makinig man sa akin o hindi. Pasado 6:00 na ng umaga kinabukasan, gising na si Arabel nang ako ay bumangon. Nadatnan ko ito sa kusina, nagluluto na ng almusal. Hi Bes, good morning. Bati ni Arabel. Anong oras ang pasok ni Brian? Iyon kasi ang tunay na pangalan ni Burnok. Bata pa ito nang bigyan ng ganong palayaw hanggang sa nakalakhan. Mamaya pang 12, kaya niya na ang sarili niya, huwag kang mag-alala. Maiba ako, Bes. Diba, dapat after ng first interview mo, pababalikin ka pa para sa final. Anong sabi ni Sir Gidon kahapon? Kasalukuyan na ako naghihilamos sa lababo nang ito ay magtanong. Si Arabel naman ay nagtitimpla ng kape. At para hindi na magtaka pa ang kaibigan ko kung bakit bigla ako natanggap sa trabaho at para hindi na rin ito magtaka kung bakit kailangan akong sunduin ni Gidon mamaya, ay ipinagtapat ko na ang katotohanan. Kaya ang bruha kong kaibigan napatili sa kilig at sinundot-sundot ang aking tagiliran nang malamang amo ko si Gidon sa Vista Alegre nanliligaw sa akin at hindi na ako tinigilan sa kakakantsaw hanggang sa natapos kaming mag-almusal at makapag-prepare at dumating na nga ang aking sundo. Dahil dito, lalo akong kinantsawan ni Arabel. Grabe, iba talaga ang beauty mo, Bes. Kung ako hanggang supervisor lang, ikaw naman CEO. Sabay tili nito. Iiling-iling lamang ako pero hindi ko mapigilan ng mapangiti. Nakailang buzzer pa muna si Gidon bago kami lumabas ni Arabel. Good morning, Sir Gidon. Si Amelia lang po ang sasabay. May dadaanan pa po kasi ako. Bye, Bes. Kita na lang tayo sa office. At dali-daling tumalikod ang babae. Hindi na nito hinintay ang sagot ni Sir Gidon. Sakay na. Ngiti nito sa akin na ipinagbukas pa ako ng pintuan. Nakita kong sumulyap pa muna ito sa barong-barong na tinitirhan namin. Ililipat kita ng place mamaya. Pwede ka sa suit ko. Dinig ko pang saad nito pagsampa ko sa passenger seat. Sir Gidon, hayaan niyo na po sana ako sa ibang mga desisyon ko.
Kung pipilitin niyo ako lumipat sa lugar niyo, magre-resign na lang ako at hindi na magpapakita pa sa'yo. Galit kong saad. I insist. Dito ako nakatira noon sa squatter. Sanay ako at isa pa, lilipat na rin kami next week. Agad kong putol sa sasabihin nito. Okay, you win. Pero dadalawin kita kung saan ka man lumipat. At hindi ako titigil, Amelia, hanggat hindi kita napapasagot. Umiti pa muna ito sa akin bago binuhay ang makina ng sasakyan. Hindi na talaga ito magbabago. Mananatili na itong makulit. Hahayaan na lamang niya si Gidon. Magsasawa din naman ito sa katagalan. Grabe, ang lakas ng backer. Pasok agad oh. Heto pa, kasabay pang pumasok si Mr. CEO. Yung dalawang kahapon pinauwi lang. Sa loob ng elevator, dinig kong saad ng isang employee sa aking likuran. Oo nga, ang tagal niya kahapon sa CEO's office. Palagay ko, karelasyon ni Sir. Nalingunan ko ang isang matabang babae na pulang-pula ang uso. Kabulungan nito ang isa pang babaeng kasing laki nito at makapalang eyeliner. Nahinto sa pag-uusap ang dalawa nang mapansin ako at nagkatinginan tsaka ako silang initian. Alam ko namang ako ang pinag-uusapan ng dalawa pero deadma lang. Paglabas ko sa elevator, tuloy-tuloy ako sa aking cubicle. Ang malas, mukhang makakasama ko pa sa isang department ang dalawang babaeng nakasabay ko kanina. Kasunod ko kasi sila. Nagtatawanan ng dalawang nakatingin sa akin. Ako naman, inayos ang aking table. Isa-isa nang nagdatingan ng mga employee kaya nagsimula na ring maging maingay ang lugar. Isa na doon sina Sir Leandro at Arabel na magkahawak pa ng kamay pero agad din namang nagbitaw. Alam na siguro ng ilan ang relasyon nilang dalawa. Tsaka palang nahinto ang ingay at tawanan ng aming kasamahan nang batiin ng lahat ni Sir Leandro. Nilapitan ako ni Arabel bago tumuloy sa cubicle nito. Bes, si Sir Gidon parating. Bulong nito sa akin at humahagik-gik. Napalingon ako at naroon nga ang lalaki. Mabagal itong naglalakad patungo sa office ni Sir Leandro. Nang mapatapat sa pinto, nilingon ako at ngumiti at tuluyang pumasok. Sinundan ko ito ng tingin at habang nag-uusap ang dalawa sa loob ay nasa akin ang tingin ni Sir Gidon. Kita ko yun dahil sa lamin ng nakapagitang pader. Kalaunan, umupo ito sa swivel chair na nasa harap ni Leandro. Ang akala ko makakapag-focus na ako sa trabaho pero hindi. Nanatili ang mga mata ko sa lalaki habang para itong bata na panay ang ngiti sa akin at pinaiikot-ikot ang upuan. Hay, bulong ko na lamang. Ginagawa talaga nito ang lahat, mapansin ko lamang. Lumipas ang 4 na buwan. Bilang employee ni Senyorito Gedon or Sir Gedon, na wala akong ibang napansin sa lalaki kundi bantayan ako sa loob ng department. Para akong masarap na pagkain na bawal dapuan ng langaw, kaya palagi itong nakabantay. Kapag walang dokumentong pinipirmahan ng lalaki sa loob ng office or walang meeting, ay palaging nakatambay sa finance department na kunwari kausap si Leandro sa opisina, pero ang totoo, nakabantay sa akin. Nahahalata na rin siguro ng iba ang kakaibang trato ni Gidon, kaya kinaiinggitan ako sa loob at laman ng kwentuhan. Kapag hapon naman at labasan, ay mas nauuna pa ito sa parking lot para ako ay abangan. Mas naging masinsin ang panliligaw ng lalaki sa akin na para bang maunahan ng iba, lalo na at may nagpaparamdam at palihim na nagbibigay ng bulaklak sa akin. Nagulat na nga lang ako kahapon nang makitang may rosa sa ibabaw ng aking table. Hindi lang isang beses, kundi 3 beses na. Wala namang naka-attach na pangalan at hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Gidon. Psst, Bes, pinatatawag ka ni Sir Gidon sa office. Lagot ka, mukhang mainit ang ulo. Pabulong sa akin ni Arabel at nilagpasan lamang ako sa aking cubicle. Napasunod naman ako ng tingin sa kanya. Mukhang galit, ano na naman ang kasalanan ko? Tanong ko sa aking sarili. Inayos ko muna ang mga gamit ko sa ibabaw ng table bago ako tumayo na. Napatingin ng 2 matabang babaeng galit sa akin at ramdam kong sinundan nila ako ng tingin. Pero katulad ng mga nakaraang araw ay deadma ko lang. Nadatnan ko pa si Sir Gidon na halatang inaabangan ako. Ihanda mo ang gamit mo bago ka umuwi mamayang hapon. Ako na ang bahalang maglipat bukas pagpasok mo dito sa office. Bungad nito sa akin, mando iyon na dapat kong sundin. At oo, mainit ang ulo ng lalaki. Ha?
Tulala ako at blanko ang utak habang nakatingin sa kanya. Malinaw ang sinabi ko, Amelia. Saad nito at tamad na humakbang palapit sa akin. Sa loob ng 4 na buwan na araw-araw kaming magkasama, sanay na ako sa presensya ni Sir Gidon, pero kakaiba ito ngayon. Malinaw nga, pero naguguluhan naman po ako. Tugon ko naman sa kanya. Alam mo na mga alis si Miss Lynn at mawawalan ako ng sekretary, so ikaw ang papalit sa kanya. Paliwanag nito sa akin. Aalis ba talaga, Gidon? Or pinaalis mo? Araw-araw kang nasa finance department. Wala ka namang gagawin doon, binabantayan mo ko. Naiinis kong wika. Of course. Pag di ko ginawa yun, iisipin nila na single ka at walang boyfriend. At yung Ray na yun, aasa sa'yo. Selos na selos ang tono ni Gidon. Hindi nga ako sure kung sino ang lalaki nagpapadala ng bulaklak sa akin. Ngayon lang ata ako tinablan ng kung ano sa sarili dahil sa inakto nito. Sa tagal nitong nanliligaw sa akin, ngayon lang parang nagalit ang lalaki. Kung dati ay puro pa cute lang ito, ngayon naman ay naghihimutok. Anong boyfriend sinasabi mo? Asik ko naman. I mean, boyfriend to be. Nakakasiguro nitong sagot. Napairap ako sa kanya kahit na gusto kong mapangiti. Iniisip ko lang kung anong klaseng boyfriend nga ba ang isang Montero. Kaso nga lang parang hindi pa ako kontento sa 4 na buwan nitong panunuyo sa akin. Gusto ko pa yung feeling na may isang taong naglalambing, naghahatid sundo. Yung palaging may special treatment. Siguro, paabutin ko ng 1 taon bago ito sagutin. Titignan ko kung talagang seryoso ito sa akin or kung handang maghintay. Wala akong gusto sa Reyna yun, no? Kung siya man ang secret admirer ko. Kung ikaw nga nagwapo't mayaman, pinag-iisipan ko pang sagutin. Yun pa kayang employee mo lang? Paano nga kung mahulog ang loob mo sa kanya? Paano ako na mas matagal na nag-aantay sa'yo? Amelia, nag-aaral ka pa lang gusto na kita. Matagal na ako nag-iintay. Hindi ako makapapayag na maagaw ka pa ng iba sa akin. Pwede bang maniwala ka naman na seryoso ako sa'yo? Pagsusumamo nito at hindi na nakatiis na hinawakan ako sa kamay. Dahil dito, napaatras ako habang nakatingin sa palad namin. Ang lapit na naman itong sobra. Gidon ha, binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng ikagagalit ko. Binigyan na kita ng chance kahit na playboy ka. Ang dami mong babae dati kaya natatakot lang ako na mapabilang sa kanila, no? Nakanguso kong saad habang pilit binabawi ang aking kamay. Napabuntong hininga naman ito, tsaka unti-unti akong binitiwan. Hindi kita pipilitin sa ngayon, pero wag na wag kang magpapaligaw sa iba. Wag kang mag-e-entertain ng kahit kanino. Kapag sinabi kong akin ka lang. Seryoso ko, maniwala ka sa akin. Handa akong maghintay. Iyon ang sinabi ni Gidon bago natapos ang aming usapan. Habang nakahiga ako at patulog na, ay bumabalik-balik iyon sa aking isipan. Kinabukasan nga, ay dumiretso na ako sa dating pwesto ni Secretary Lynn na ipinalipat ni Gidon mismo sa loob ng office nito at ang tanging 2 dipa lang ang pagitan namin. Pangiti-ngiti pa ito habang inaayos ko ang ibabaw ng aking table. As usual, nakatingin na naman sa akin. Ito yung gustong-gusto ni Gidon, yung palagi kami magkasama. Magkatabi at ewan, gandang-ganda ito sa akin. Sinulyapan ko siya. Siguro kung nakakalusaw lang ang titig ni Gidon, kanina pa ako bumulagta. Tapos ka na ba? Mag-breakfast na tayo. Hindi ako kumain sa bahay, gusto ko kasabay kita. Nang mapansing maayos na ang ibabaw ng mesa ko, ay lumapit ito, bit-bit ang 2 plastic bag. Ipinatong nito iyon sa ibabaw ng aking mesa. Kumain na ako, ikaw na lang. Tanggi ko rito. Pero hindi ako pinakinggan at inilabas nito ang styrofoam mula sa plastic bag at tinilagay sa ibabaw ng mesa. Eto na rin mismo ang naglatag. Makulit si Gidon at hindi ito pumayag na hindi ako kumain. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon para magpaalam sa kanya na mag-half day bukas sa trabaho dahil lilipat na kami sa bagong titirhan namin. Si Arabel naman ay nakapagpaalam na kay Leandro. Sige, total naman tanghali na yon. Sasamahan na kita. Tutulungan ko na rin kayong maglipat. Agad nitong sabi. Hindi na ako tumanggi dahil wala din namang silbi. Try this one. Sa pananahimik ko ay sabi nitong nakatapat sa labi ko ang hawak nitong kutsara.
Napalinga-linga ako sa paligid dahil sa kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Nag-init ang aking pisngi. Nakakahiya ang eksena namin. Partida, hindi pa kami nito magkasintahan, pero kapag umakto si Gidon, daig pa nito ang isang boyfriend. At sino ba naman kasi ang hindi kikiligin sa presensya ng lalaki? Manhid ko na lang siguro kung hindi pa ako panginigan ng laman sa gwapong lalaking kasama ko sa kwartong iyon. Maaga pa pagdating ko sa bahay, tinulungan ko na si Arabel magligpit ng mga gamit na dadalhin namin bukas. Katuwang namin si Burnok mag-ayos na tahimik lamang. Napansin ko kasi sa binatilyo, kakausapin lang ako kapag kinibuko ito. May inarkila ng pick-up si Leandro bukas kaya hindi na tayo mahihirapan. Saad ni Ara. Nagpaalam na ako kay Gidon na mag-half day bukas. Buti nga pinayagan ako eh. Tugon ko naman. Naku, kahit ano namang hilingin mo doon ibibigay niya. Tignan mo nga, mukhang obsessed sa'yo. Ikaw lang eh. Ba't ayaw mo pang sagutin yung tao? Ang gwapo kaya. Mayaman pa. Pili ako na pangiti. Alam mo bes, ayoko talaga sa kanya nung una. Playboy kasi. Nasa probinsya pa lang kami, nanliligaw na siya sa akin. Kaso feeling ko lang pinaglalaroan niya ako. Sus, kung hindi siya seryoso, magtsatsaga ba yan sa'yo? Ang mga lalaki ngayon matagal na ang 3 days sa panliligaw. Si Leandro nga isang kindat lang sa akin. Bumuka na agad ako. Saad nito natatawa-tawa. Hinampas ko siya sa balikat at tumingin sa gawin ng kapatid nitong malapit sa amin. Pero hindi naman iyon napansin ng binatilyo dahil malakas ang tugtog nito sa katabing portable speaker. Ikaw nga ay magdahan-dahan sa pagsasalita. Tsaka nga pala bes, maiba tayo. Yung tungkol sa inyo ni Leandro. Paano kung mabuntis ka? Di ba may asawa siya? Bigla ay nalungkot kong tanong. Hanggat maaari, ayaw ko sanang banggitin yun. Dahil masasaktan si Arabel, pero hindi ko naman maiwasan. Nag-iingat naman kami bes, isa pa may ginagamit ako. Ewan ko ba pakiramdam ko, hindi ko kayang mawala si Leandro. Kaya mo bes, maraming lalaki dyan. Putol ko sa sasabihin nito at huminto sa ginagawang pagsisilid ng mga gamit sa malaking kahon. Hindi mo ba pinangarap ng malayang relasyon? Yung hindi nagtatago, yung walang kinatatakutan? Mukha namang nakinig ito sa akin at napatulala. Nagulat na lang ako nang bigla itong yumakap at umiyak. Naiintindihan kong masakit para kay Ara na hiwalayan si Leandro. Nakikita ko silang dalawa na kahit napatago ay napaka-sweet ng lalaki kay Ara at nararamdaman ko ding mahal ito ng lalaki. Pero pwede nga kayang magmahal ng dalawang isang tao kung iisa lang naman ang puso. Hinagod ko ang likod ni Ara at humingi ng tawad sa aking mga sinabi. Ang sabi ko pa ay mas mahirap kung kailang hindi na nito kayang mawala si Leandro tsaka malalaman ng legal na asawa ng lalaki at ang masaklap baka ipakulong pa ang aking kaibigan. Kinabukasan, pagpasok ko sa office, inasikaso ko na ang lahat ng dapat kong unahin. Inihatid lang ako ni Gidon sa office at umalis dahil may meet up ito sa labas pero nangakong makakabalik before mag-lunch. Sakto namang nagliligpit na ako ng aking mga gamit at pauwi na sana nang dumating ito. Balak ko na lang mag-taxi. Are you ready? Nakatingin ng lalaki sa orasang suot nang pumasok sa office. Napangiti ako. Halatang nagmadali ito. Before lunch, 12:30 na. Sita ko sa lalaki. Sorry, late dumating si Mr. Alcahar. Let's go. Dumaan muna tayo sa restaurant para makakain ka. Nakangiti pang inakbayan ako para igiya palabas ng pintuan. Nasa balikat kong isang kamay nito at doon ako napatingin bago siya sinulyapan na may warning. Ngumisi naman ng lalaki nang mahalata ang reaksyon ko sa mga mata. Sorry naman, para akbay lang eh. Nakasimangot itong inalis ang palad sa balikat ko at ikinulong sa bulsa. Tsaka lang ako nagpatiunang lumakad palabas ng office. Bungalow ang bahay na aming nilipatan. Bagaman hindi kalakihan ay may 3 kwarto. Sakto lang ang laki ng sala at kusina. Matapos mahakot ng truck ang aming mga gamit, ay katuwang namin si Gidon magbuhat ng malalaking kahon mula sa truck papasok sa loob ng bahay. Ayaw ko sana siyang tumulong pero mapilit ang lalaki. Ang gwapo ng helper natin. Bulong sa akin ni Ara. Nanilagpasan ako pero nag-iwan ng pilyang ngiti. Hindi ko yun pinansin dahil abala rin ako sa pag-ayos ng mga gamit sa sala.
Kalaunan, bumalik ito bitbit ang maliit na kahon. Baka nagpapa-impress sa'yo. Sagutin mo na kaya mamaya. Muli ay tudyo ni Ara na humahagikgik. Talagang pinag-iinitan ako. Babatuhin ko sana kaso nasulyapan ko si Gidon na pumasok buhat ng malaking kahon. Halos maligo na ito sa pawis. Sanay kasi ang lalaki sa aircon. Bukod doon, hindi naman ito nagbubuhat ng mabigat na bagay, kundi ngayon lang. Ewan, pero kung kailan basang-basa ng pawis ang lalaki, tsaka ako gwapong-gwapo sa kanya. Hindi ko maiwasang mapatitig kay Sir Gidon. Nakatupi ang manggas ng polo nito hanggang siko at nakabuka ng bahagya ang 2 botones ng suot nitong polo kung saan kita ko ang namumula nitong maskuladong dibdib. Miss Beautiful, saan ko dapat ilagay ito? Nanunodyo ang boses ni Gidon nang lumapit sa akin. Alam kong pansin ng lalaki ang pagkatulala ko. Naramdaman ko ring kumalabog ang aking dibdib nang magtama ang mga mata namin. Diyan lang, dahan-dahan, babasagin ang laman yan. Dagli ako nag-iwas ng tingin habang itinuturo ang space sa tabi ko. Nang mailapag nito ang kahon, ay kumuha ako ng tissue at gustong-gusto kong punasan ng kanyang pawis pero nagalangan akong gawin kaya inabot ko na lang sa kanya. Pero sa halip na kunin nito ang inaabot kong pamunas, ay hinagip nito ang aking kamay at dinala sa labi ng lalaki. I love you, bulong nito. Gusto kong mahirina nang maramdaman ko na naman ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Tulala akong napatingin kay Gidon at gusto kong sumigaw ng I love you too. Ang kaso, naalala kong playboy si Gidon kaya kailangan ko munang pigilan ng sarili ko hanggat hindi ko nararamdamang sincere ito sa panliligaw sa akin. Kung hindi pa tumikhim si Arabel sa aming likuran, baka hindi pa natapos ang aming titigan. Naku sir ha, sabihin niyo lang kung nakakaabala ako. Natatawang sabi pa ni Arabel. Masama ko munang pinukol ng tingin ng aking kaibigan, tsaka ipinagpatuloy ang ginagawa. Matapos naming magligpit ay nagprepare na rin kami ni Arabel ng makakain para sa hapunan dahil inabot kami ng halos gabi sa pag-aayos. Bye Gidon, salamat, ingat. Kaway ko sa kanya matapos nitong sumakay sa kotse. Pauwi na rin ang lalaki matapos naming mag-dinner. Pasok ka na, baka madaanan ka ng tambay. I'm afraid. Sad nito matapos akong ngitian at kawayan. Masyado. Nasa loob na nga ako ng gate oh. Reklamo kong nakairap. Natawa lang ito at nag-flying kiss. See you tomorrow, love. Tsaka binuhay ang makina ng sasakyan. Nakaisang kaway pa ako't napapangiting pumasok na rin sa loob ng bahay. Tahimik na ang paligid dahil alam kong nagpapahinga na rin si Arabel sa sarili nitong silid. Ganon din si Burnok. Ako naman, tinungo ang aking silid. Naglinis ng katawan at natulog. Kinabukasan, halos kalahating oras na ako nag-aantay kay Sir Gidon pero wala pa rin ito. Nag-aalala na ako para sa kanya. Nag-aalala ko kaya hiniram ko ang phone ni Arabel at tinawagan ng boss ko pero walang sagot. Puntahan mo na lang kaya sa bahay niya, bes. Nag-aalala din si Ara. Saglit ako nag-isip bago kinuha muli ang cellphone ni Ara at tinawagan pero nakatatlong ring na ay wala pa rin. Bilang sekretary nito ay alam ko ang address ni Gidon. Minabuti kong tunguhin na lamang ang bahay nito para sure. Si Arabel naman nauna na sa office. Magandang umaga po. Bati ko sa bumungad sa aking ginang pagkatapos kong mag-doorbell sa bahay ni Sir Gidon. Hinagod ako ng tingin at ngumiti ito. Sino sila? Mabait nitong tanong. Sekretary po ni Sir Gidon, ako ho si Amelia. Pagpapakilala ko rito. Pinatuloy naman ako. Maupo ka muna, sasabihin ko lang kay Sir na may bisita siya. Pagkasabi nun, tumalikod na ang ginang. Naiwan akong inililibot ang paningin sa malawak at marangyang sala sa bahay ni Gidon. 2 palapag at tingin ko, maraming kwarto sa pangalawang palapag ng bahay. Ma'am, pumasok daw po kayo. Wika ng may edad na maid. Tumingin ako sa taas matapos tumango. Wala ba itong balak pumasok sa trabaho? Pasok. Boses mula sa loob ng kwarto matapos kong kumatok. Medyo paus iyon kaya nag-alala ko. Lalo at sinundan iyon ng garalgal na ubo. Nadatnan ko itong nakaupo sa gilid ng kama, nakasuot ng pantulog. Sir,
Dinaluhong ko siya ng nag-aalala. Hindi ko alam na may sakit ito. Hindi kaya dahil kahapon, napagod ito ng husto, hindi ito sanay sa init. Parang natuliro ako pagkakitang halos mahirapan itong huminga sa matinding pag-ubo. I'm okay. Nagpatawag na ako ng doktor. Huwag kang lalapit sa akin, baka mahawa ka. Ito pa ang nag-alala sa akin. Hindi ko siya pinansin na sinalat ang noo at mataas ang lagnat ni Sir Gidon. Iniwan ko siya at naghalungkat ng face towel sa loob ng drawer nito. Pagkuway pumasok sa banyo ng lalaki na makikita sa kaliwang bahagi ng silid nito. Binasa ko yun at dinala pabalik sa lalaki. Nagtataka ito nang ihiga ko sa kama at simulang kalasin ang pantulog ng lalaki. Hindi ko na alintana ang ginagawa ko, basta gusto kong mabawasan ang matinding init sa katawan nito. Mula sa mukha ni Sir Gidon hanggang sa leeg at dibdib, pinunasan ko ng basang bimpo. Tahimik ang lalaki nakatingin sa akin pero hirap ito sa kakaubo. Matapos kong punasan ang buong katawan ni Sir, ay binihisan ko siya ng t-shirt. Lumabas ako't nagtanong ako sa maid kung may gamot ito para sa lagnat, pero wala nga daw dahil bihirang magkasakit si Sir Gidon. Konsensya ang naramdaman ko ngayon. Sigurado ako nagkasakit ito dahil kahapon. Minabuti kong lumabas ng bahay at bumili sa butika ng gamot. Pero pagbalik ko, dumating na rin ang doktor na pinatawag ni Sir Gidon. Na-check up na nga ang lalaki at nakainom na ng gamot. Tsaka pa lang ako nakahinga ng maluwag na napatingin sa gawin ng binatang nakatingin sa akin. Salamat po, Dok. Wika ko na inihatid ito sa may gate. Tumango ito at binilinan ako ng mga oras na dapat itong uminom ng gamot. Tumango lang ako't sa muli ay nagpasalamat. Pagbalik ko sa kwarto ni Gidon ay mahimbing na itong natutulog. Marahil hindi ito pinatulog kagabi ng matinding ubo. Matapos ko siyang pagmasdan ng matagal, lumabas ako ng silid at hinanap ang maid. Tinanong kung kumain na si Sir Gidon, pero ang sabi, wala pa nga raw itong almusal at heto't magtatanghalian na. Nagpa-assist na lang ako sa maid at ipinagluto ko ng soup si Sir Gidon para makakain ito pagising. Lagpas 2:00 nang nagising si Sir at hindi inaasahang makikita ako sa silid nito. Agad ko siyang sinalat sa noo at mabuti na lang, wala na itong lagnat. Nagluto ako ng sopas, kumain ka na. Wika ko, kasabay nito ay sumampa ako sa ibabaw ng kama at inalalayan itong umupo ng maayos. Inilapit ko na rin ang pinaglalagyan ng sopas. Akala ko kanina nasa panaginip kita, pinupunasan at binibihisan mo ko. Pero totoo pala talagang pinuntahan mo ko rito. Ibig bang sabihin nito, mahal mo na ako, Amelia? Seryoso nitong tanong na hinawakan ng aking palad. Gidon, nagkasakit ka dahil tinulungan mo kami kahapon, kaya nag-alala ko sa'yo. Tugon ko naman, pero hinayaang hawak nito ang aking kamay. Hindi ako naniniwala. Inirapan ako nito at binitiwan ang aking kamay. Maya-maya, tumunog ang cellphone nito. Doon na baling pareho ang atensyon namin. Si Doña Erlenda ang tumatawag at nag-aalala ito para sa anak. Tahimik ako habang nag-uusap ang mag-ina na panay naman ang sulyap sa akin ni Senyorito. Yes, Mom, she's here. Narinig ko pang saad ni Gidon at tumingin na naman sa akin. Ngumiti at kumindat. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko sa pinaggagawa nito. Deep inside, may kiliti akong nararamdaman. Kalaunan, napangiti na inaabot sa akin ng cellphone nito. Gusto nga raw ako makausap ni Doña Erlenda. Kinabahan tuloy ako. At hindi ko inaasahang makikiusap ito na sa bahay na ako ni Senyorito tumira para maalagaan ko raw ang lalaki. Pero Donya, please Amelia, nag-aalala ako kay Gidon. Matigas ang ulo niya, hindi nakikinig sa akin. Bata pa man ang anak ko mahina na ang baga niya. Madali siyang dapuan ng sakit. Kapag dyan ka na nakatira, mapapanatag na ako. Just say yes at dodoblihin ko ang sweldo mo, okay? Panapos nitong saad na hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong makatanggi. Siyempre wala na ako magagawa pa. Sige po, Doña Erlenda. Mahina ako na lamang na saad. Nalingunan kong nakatingin na naman si Gidon sa akin. Alam ko namang ito ang may kagagawan nun. Ginantihan ko lang ito ng naiinis ng ngiti. Nagugutom na ako. Lumapit ka dito at subuan mo ko. Mabait akong umupo sa tabi at sinubuan ng lalaki.
Nang makatulog muli si Gidon, umuwi lang ako sa bahay para kumuha ng ilang damit. Paniguradong sasamahan ako ng lalaki kapag nagpaalam ako rito. Totoong matigas ang ulo nito, napakakulit. Baka nagsakit-sakitan. Tudyo sa akin ni Arabel habang nagsisilid ako ng iilang gamit sa bag ko. Nasa bahay na ito nang dumating ako. Si Doña Erlenda ang nakiusap sa akin at hindi si Gidon. Tugon ko sa kanya na umismid. Oo na, wala na ako masabi. Kailan ang balik mo? Ismid nitong tanong. Hindi ko pa alam. Magkikita naman tayo sa office. Basta bes. Thank you sa lahat ha. Sa pagpapatira mo sa akin. Pakisabi kay Inay Tiray, thank you din ha. Emosyonal kong wika. Ano ka ba? Gusto ko kayang nandito ka lalo si Inay. Ang kaso, unahin mo syempre yung love mo. Panunod yun ito. Narinig na kasi minsan ni Arabel na tinawag akong love ni Gidon at ang bruha, ginamit na para asarin ako. Love ka dyan, aalis na ako baka mamaya magising yung pasyente ko. Kunwari ay hindi ako apektado sa kanyang sinabi. Niyakap muna ako ni Bes tsaka kami lumabas ng kwarto. Nagpaalam na rin ako kay Bornok na nasa sala. Itatawag ko na po kayo ng taxi ate. Tumayo ito at lumabas ng bahay, kasunod kami ni Arabel. Pagdating ko sa bahay ni Sir Gidon, ay sinalubong ako ng maid at sinasabing hinahanap ako ni Sir pagkagising nito kanina. Pumasok agad ako sa kwarto na nag-aalala pero nagulat ako pagkakita sa lalaki. Basa si Sir Gidon at halatang galing banyo. Nakabalabal lang ng towel sa ibabang parte at bukod doon, wala na kahit pang itaas. Teka, magaling ka na ba? Sa pag-aalala ko, nilapitan ito at sinalatang noo. Inilapag ko muna sa gilid ng aking dalang bag. Hindi ko na pinansin ang nakakailang ayos nito. Kunwari ay naging natural ang kilos ko kahit wala itong suot na damit at nakabuyangyang sa harapan ko ang nagmumura nitong abs. Magaling na ako Amelia kaya wag ka nang mag-alala sa akin. Hinawi nito ang kamay ko para alisin sa noo ng lalaki pero hindi iyon binitawan. Nanatili iyong hawak ni Sir Gidon. Tsaka lang ata ako nakaramdam ng kakaibang kaba nang ma-realize ko ang ayos namin. Kung maayos ka na, ano pa bang rason para mag-stay ako sa bahay mo? Siguro, babalik na lang ako kina Arabel. Hindi ko maiwasang mautal. Hindi ko rin alam kung bakit nabubulol ang aking dila. Ngumiti ang lalaki bilang reaksyon. Yun kung papayagan kita. Pagkasabi kinabig ako para magdikit ang aming mga katawan. Sapo ni Gidon ang aking likod habang mahigpit na hawak ang aking isang kamay. Ramdam ko agad ang init na bumalot sa akin matapos magdikit ang aming katawan. Hindi ako nakahuma, ni hindi ako nakakibo. Kinilabutan ako sa sunod nitong ginawa. Idinikit lang naman ni Gidon ang labi nito sa labi ko, dahilan para manlaki ang aking mata. Ramdam ko agad ang mainit at malambot nitong labi na nagpalito sa akin. Pareho kaming natitigilang nakatitig sa isa't isa matapos ako nitong dampian ng halik sa labi. Halik na puno ng pagmamahal at respeto. Habang tulala akong sinasalubong ang titig ni Gidon, ay nararamdaman ko ang matinding kaba sa aking dibdib. Namumungay ang mga mata ni Gidon habang nakatitig sa akin. Wala sa sariling napalunok ako nang haplusin nito ang aking pisngi. I love you, Amelia. Bulong nito sa akin. Matagal itong naghintay ng sagot bago muli akong hinalikan sa pisngi. Hindi ko alam ang gagawin at kung paano mag-react. Pwede ko siyang itulak dahil marami akong pagkakataong gawin yun. Yun nga lang, nangihina ang aking tuhod. Hindi ako makapagprotesta. Tila naubusan ako ng lakas kaya sa halip na itulak ko siya ay nagpatianod ako sa kapangahasan nito. Nang muli akong siilin ng halik ni Gidon sa labi, hindi na nito iyon binitiwan kahit na pareho na kami naghahabol ng hininga. Pakiramdam ko, ako naman ang lalagnatin sa ginawa niya. Binuhat lang naman ako ng lalaki sa ibabaw ng kama at mas naging maalab ang mapangahas na labi at palad nito na humahawak sa akin. Dalang-dala ako sa init ng halik at haplos ni Sir Gidon hanggang sa hindi ko na malayang gumaganti na ako ng halik sa lalaki. Tsaka ako lang napagtanto na mahal ko na rin pala ito. Pero itinatago ko lang dahil natatakot ako masaktan at mapabilang sa mga babae nitong iniwan lang at pinaasa.
Ilang sandali pa, naglulunoy na kami ni Sir Gidon sa ibabaw ng kama at ipinapadama namin ang pagmamahal sa bawat isa. Kinabukasan, nagising akong yakap ni Gidon at pareho kaming walang mga suot. Dito na ako inumaga at ang sakit ng ibabang parti ko. Tulog na tulog pa ang lalaki't nakasubsob pa sa leeg ko habang ang isang kamay nakapalupot sa akin at nakadantay pa ang isang hita. Kaya pala parang ngalay na ngalay ako, pero dama ko yung masarap sa pakiramdam habang yakap nito. Palihim kong pinagmasdan ang gwapong mukha ng lalaki at hindi ko maiwasang gagapin ang pisngi nito. "Good morning." Biglang nagsalita ang lalaki na kinagulat ko naman, sabay bawi ng aking kamay. Tuluyang dumilat si Gidon at hinawakan ng aking mga kamay at pilyo akong hinagkan sa labi. "You know what? Ito ang pinakamagandang gising ko sa umaga. Ang makatabi ang pinakamagandang babae sa buong mundo." Wika nito at paulit-ulit akong hinagkan. "Bolero." Asik ko sa kanya at nagmamadaling bumangon pero madali ako napigilan ng lalaki. Muling inihiga at kinubabawan. Ngayon ay nakangiti na habang nakatunghay sa akin. Ako naman ay parang malulusaw sa sobrang kilig na nararamdaman sa lalaki. "I love you, Amelia." Masuyo nitong wika at ikinulong ang magkabila kong pisngi sa palad. Nakipagtitigan ako sa kanya bago sumagot. "I love you too, Gidon." Sagot ko't ngumiti rin. Saglit nag-usap ang aming mga mata bago niya ako siniil ng halik sa labi na tinugon ko naman. Napapangiti ang maid sa amin ni Gidon pagbaba namin ng hagdan sa umagang iyon. Nahulaan na siguro nito kung anong namagitan sa amin kagabi ng lalaki. Umagahin ba naman ako sa kwarto ng lalaki? Nakadama tuloy ako ng hiya kay Manang. "Ma'am, sir, ready na po ang breakfast nyo." Magalang nitong wika. "Salamat, Manang." Ipinakilala muna ako nitong GF or wife-to-be ni Gidon bago kami kumain ng sabay. "Ano?" Gulat kong react matapos sabihin ni Gidon na uuwi kami sa probinsya mismo sa araw na iyon para magpaalam sa mga magulang nito na magpapakasal na. Naibaba ko tuloy bigla ang hawak kong kutsara at tinidor. "Bakit parang gulat na gulat ka?" Ito naman ang nagtaka. Ibinaba din ang hawak na kutsara at tinidor na tumingin sa gawi ko. Kasi naman ang bilis na mga pangyayari sa atin. Kahapon lang. Nailang akong sabihin ang nangyari sa amin kagabi ng lalaki. Nag-iwas din ako ng tingin. Umangat ang kamay nito at hinawakan ang aking palad. "Matagal na ako naghihintay na makasama ka ng ganito, Amelia, alam mo yan. Sa tingin mo ba papayag pa ako mawala ka sa tabi ko pagkatapos ng nangyari sa ating kagabi?" Malambing nitong tanong. "Sa ayaw at sa gusto mo magpapakasal ka sa akin." Dagdag pa nito't itinaas baba ang dalawang kilay. Napatitig ako sa palad nitong humahaplos sa palad ko bago ko siya tinignan. May masarap sa aking pakiramdam ngayon habang nakikipagtitigan sa lalaki. Siguro nais ko din itong makasama, hindi ko lang maamin sa aking sarili. Matapos naming kumain, sabay kaming naligo sa banyo. Minsan pa ako nitong inangkin na para bang sabik. Lalo tuloy na nakitang aking pechay pero okay lang naman. Sabay din kaming pumasok sa office pagkatapos naming magbihis. Pagdating, inipon ni Gidon ng mga employee at ipinakilala akong kasintahan. Ginawa ni Gidon iyon nang sa gayon ay wala na daw umaligid sa akin at tigilan na rin ako ng aking secret admirer na nagpapadala ng bulaklak. Marami ang nagtaka at nagulat sa ibinalita ni Gidon. Ang iba naman ay natuwa pero lahat sila ay walang magawa. Nagpaalam din ng lalaki at sinabing 3 araw kaming mawawala dahil uuwi ng Vista Alegre. Pagkatapos ng announcement, bumalik ang lahat ng employee sa trabaho at kami naman ni Gidon nagtungo sa office. May mga importante lang itong pinirmahan habang pinapanood ko lang itong nakaupo sa tabi ng lalaki. Ayon na rin sa kagustuhan ni Gidon. Bago kami umalis ni Gidon, nagpaalam muna ako sa lalaki na kakausapin muna si Arabel. Pinayagan naman ako at kasabay ko siyang tinungo ang accounting department. Ako ay kay Arabel at ito naman ay kay Sir Leandro. At habang nag-uusap kami ni Bes, ay nasa akin na naman ang mga mata nito. "Alam mo, Bes, nung umulan ng swerte, sinalo mo lahat. Ikaw na talaga."
Saad ni Arabel nang magpaalam ako na uuwi kami ngayon ni Gidon sa Vista Alegre para magpaalam na magpapakasal. Ang alam kasi nito magbabakasyon lang kami ni Gidon sa Vista Alegre at ayun na naman ang mapanudyo nitong ngiti. Kasi, wala ka nang nagawa nung na-corner ka na sa kwarto niya at pagkatapos sa sobrang gwapo ni Sir, wala ka nang magawa kundi yun na yun. Pigil ang hagikgik ng aking kaibigan. Hindi ko mapigilang mapangiti. Kinikilig din kasi ako nang nagiinit ang aking pisngi, lalo at alam kong nakatingin sa akin si Gidon. Oo, ganun na nga. Sa huli ay pag-aamin ko rin. Sukat akalaing tumili ang babae at kilig na kilig. Nakaagaw tuloy kami ng pansin ng mga naroon. Pero dahil alam naman ng lahat na GF ako ni Gidon, tahimik lang ang mga ito na dati ay ako'y pinag-iinitan. Nagtagal pa kami sa lakuhan at biruan bago ako tuluyang nagpaalam nang mapansin kong tila naiinip na si Gidon. Ano, gusto mong kumain na muna tayo or tumuloy na sa bahay? Habang magkapanabay kaming naglalakad palabas ng building, isinusuot nito sa akin ang coat ng lalaki. Naka-off shoulder dress lang kasi ako noon na bumagay naman sa akin, kaya iyon ang sinuot ko. May ilang napapalingon sa akin dahil litaw ang mahubog kong katawan. Lihim tuloy ako napapangiti kay Gidon. Hindi lang ito caring, kundi overprotective din. Sa bahay na tayo tumuloy at doon na rin tayo mag-lunch bago bumiyahe patungong Vista Alegre. Tugon ko habang inaalalayan itong sumakay ng kotse. Sure ka ha? Panakaw pa ako nitong dinampian ng halik sa labi habang kinakabitan ng seatbelt. Isa sa gustong gusto ko kay Gidon ay ang walang kupas na pagiging sweet nito kahit na sabihin pang may nangyari na sa amin. Para bang parati ako nitong sinusuyo. Napakasarap nitong magmahal, palagi kong hinahanap. Kumusta na po kayo, tiya? Yakap ko dito nang salubungin kami ni Gidon sa entrada ng pintuan, saktong pagdating naming dalawa sa mansyon dito sa Vista Alegre. Okay lang anak, namiss kita ng sobra. Mahigpit ako nitong niyakap at pagkatapos hinaplos ang mukha ko. Nakikita ko ang masayang nakabalatay sa kanyang mga mata. Namiss din po kita ng sobra, tiya. Abot tenga ang ngiti ko. Makailang beses ako nitong hinaplos sa mukha at braso bago muling yakapin. Damang-dama kong miss ako ni tiya at ganun din naman ako sa kanya. Gidon, iho! Bulalas ni Doña Erlenda pagkakita sa anak niya. Hindi kasi agad ito napansin ni tiya kaya hindi man lang nabati. Hi mom. Nilapitan ito ni Gidon at niyakap. Si tiya naman ay binati ang nobyo. Salamat naman Amelia at naisipan mo kaming dalawin. Kahit papaano namimiss ka namin. Ani Doña Erlenda na nagpalipat-lipat ng tingin sa amin ni Gidon habang nakaplastar ang isang ngiti sa labi. Makahulugan iyon na para bang sinasabing may ugnayan kami ng anak nito. Excuse lang po Doña. Agad akong umiwas sa dalawa at hinila si tiya patungo sa servant quarter. Gusto ko munang kasing kausapin si tiya tungkol sa amin ni Senyorito para hindi naman ito mabigla. Marami akong pasalubong para kay tita at pagdating namin sa loob, agad kong ibinigay yun. Masaya naman ito iyong tinanggap, tsaka ako inupo sa isang silya at umupo naman din ito sa aking harapan. Anak, bakit mo nga pala kasama si Senyorito Gidon? Nasundan ka ba niya sa Maynila? Pag-aalala nitong tanong. Hindi tiya, pero wala akong kaalam-alam na company pala ni na Don Adolfo ang na-applyan ko. Saktong si Senyorito Gidon ang nag-interview sa akin. Napapatango kong tugon. Napamulagat si tiya. Kung ganun, kayo na? Sinagot mo na ba siya anak? May relasyon na kayo? Sunod-sunod nitong tanong. Hindi ako nakasagot. Anak, makinig ka sa akin ha. Kahit sana katulad lamang nating mahirap ang taong mamahalin mo, okay lang, wag lamang si Senyorito. Parang may dumagan na tila mabigat na bagay sa bahagi ng aking puso. Ayaw kasi nito kay Gidon kung kailang mahal ko na. Tiya, paano kung... Anak, kilala natin pareho si Senyorito. Mabait siyang tao, oo. Nandun na tayo pero hindi siya seryoso sa isang relasyon. Ang mga mayayaman, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para mapasunod ka. Hindi ka magiging masaya sa kanya. Tignan mo ko. Sinaktan ng isang lalaki kaya hindi na nagmahal pang muli.
At ayoko maranasan mo yun, Amelia. Kaya sana makinig ka sa akin. Ikaw na mismo ang lumayo kay Sir Gidon. Natameme ako't hindi makasagot kahit gusto kong ipagtanggol si Senyorito at sabihing nagbago na ito't mahal na mahal ko na rin ang lalaki. Nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Punani Gidon nang lapitan ako sa may kwadra. Naramdaman ko kaagad ang pagyakap nito sa aking likuran at ang mainit na labi na dumampi sa leeg ko. Gidon, ayaw ni Tia sa'yo. Bulalas ko. Kailangan ko yung sabihin dahil alam kong magtataka ang lalaki. Napag-usapan naming magpapakasal pagbalik sa Maynila at hanggang ngayon hindi pa namin nasasabi sa magulang ni Gidon ang tungkol doon. Ako nang bahala kay Tia, huwag kang mag-alala ha. Alam ko naman ang dahilan kung bakit. Iniharap ako nito at niyakap. Anong gagawin mo? Malungkot kong tanong dahil batid kong hindi nito kayang kumbinsihin si Tia. Ayoko rin siyang saktan. Para ko na itong ina. Ako na ang bahala. Wala kayatang bilib sa akin. Nakangiti pa ito at pinugpug ako ng halik. Matapos naming magpakain ng kabayo, namasyal kami sa buong hasyenda. Kapwa namin ninanam namang masarap na hangin sa probinsya na minsan lang namin masamyo. Ibang-iba sa mausok na syudad. Dito ko gustong ikasal tayo, Gidon. Okay lang ba sa'yo? Seryoso kung saad. Naglalakad na kami pareho at itinali na muna namin si Uding para hindi ito makalayo. Yun din ang gusto ko, love, or kahit saan tayo kasal, basta kung saan ka masaya. Yung mga dadalo naman sa kasal natin, ako nang bahala magpasundo sa kanila. Masaya nitong saad. Wala naman akong ibang inimbitahan, kundi sina Arabel lang at sina Inay Tiray. Sila lang naman ang naging malapit sa akin. Gusto ko, memorable yung kasal natin. Invited lahat ng mga nanunungkulan sa asyenda, maging mga employee ko. At gusto ko, ikaw ang pinakamagandang bride sa taong to. Matapos akong yakapin ni Gidon, naging emosyonal ako kahit na pinagantay ko siya ng matagal at kahit na nagmula ako sa mahirap na pamilya, minahal ako nito ng sobra. Wala na ako mahihiling pa sa kanya. Kinagabihan, matapos mag-dinner, nagkaroon ng pagkakataon si Gidon para kausapin si Tia. Tahimik akong tinatanaw ang dalawa sa malayo habang nag-uusap. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila pero nakita kong nagpahid si Tia ng mga luha nang lumuhod si Gidon sa harapan nito. Nagulat si Tia at agad pinatayo ang lalaki. Nag-aalala marahil ito nang makita ng mga magulang na nakaluhod sa harapan ni Tia si Gidon. Kalaunan, hawak na ni Gidon ang kamay ni Tia na tila ba nangangako. Sumagot naman si Tia at nagpahid pa ito ng luha bago niyakap ni Gidon na tila nagpasalamat. Nang maghiwalay ang dalawa, nagkubli ako sa likod ng pintuan para hindi ako makita ni Tia. Anong sabi ni Tia? Nababahala akong tanong. Nandito kami ngayon sa teres matapos magkausap ng dalawa. Ngumiti ito sa akin. Solved na. Ako pa ba? Pagmamalaki nito. Pwede ko bang malaman kung paano mo kinumbinsi si Tia? Simple lang, love. Sinabi ko yung totoo, na mahal kita at hindi na ipagpapalit kahit kanino. Ikaw lang talaga hanggang wakas. Ayun, naantig siya nang lumuhod ako't napaiyak nga eh. Kaya bukas, sasabihin na natin kina Ma'am and Dad ang tungkol sa ating kasal. Excited at masayang saad ni Gidon na ako ay niyakap. May pahabol pa itong I love you. Wala namang naging problema sa pagpapaalam naming magpakasal dahil agad namang pumayag si Doña Erlenda at Don Adolfo. Masaya pa nga ang mag-asawa dahil makakapag-asawa na nga daw ang nag-iisang anak ng mga ito. Kaya naman wala pang isang araw, nilakad namin ni Gidon ang aming kasal na gaganapin dito sa Vista Alegre. Una ay nagparehistro kami sa simbahan tsaka namin nilakad ang mga kailangang papel. At bago na kumpleto, inabot pa ng 2 linggo pero naisayos naman ang invitation card at souvenir, maging ang motif at ang venue na dito lang gaganapin sa malawak na hardin ng Hacienda Vista Alegre. Bes, congratulations! Naiiyak ako sobra. Ang saya ko para sa'yo. Habang niyayakap ang kaibigan ay saad nito nang salubungin ako sa gate ng mansyon. Naiiyak din ako sa pagiging emosyonal ni Arabel. Alam ko ang iniisip nito.
sa estado ng relasyon nito kay Leandro ay malayong mangyari sa kaibigan ng masayang kasal na inaasam ko bukas at nalulungkot din ako para sa aking kaibigan sa katotohanan iyon. Kausap ko ito kagabi at inanyayahang lumuwas ngayon. Isa kasi si Arabel sa bridesmaid ko. Inanyayahan din ni Gidon ng mga kaibigan nito kaya masaya at napaligiran ng mansyon ng mga bisita na siyang tulong-tulong sa paglalagay ng decoration sa malawak na hardin. Hindi nito kasama ang ina at kapatid dahil may pasok si Burnok at ganun din naman si Inay Tiray, pero masaya ako nakarating ang aking kaibigan. Matapos naming mag-usap, pinakilala ko ito sa mga naroon at kalaunan, masaya ng katuwang si Ara ng mga ito. Si Gidon ay katuwang ng lahat sa paglalagay ng mga banderitas at mga balloons. Hindi ako nakatiis na tumulong na rin sa kanila. Inabot kami ng halos madaling araw sa pag-ayos. Ganoon man, masaya ang lahat. Good night. Patulog na kami ni Gidon at tinihatid ako nito sa silid namin ni Ara. Nasa kwarto na rin ang kaibigan dahil pagod ito. Good night, Gidon. Saad ko rito. Hindi ito nakatiis. Nakinabig ako at hinagkan sa labi. I love you. Bago ako bitiwan ay saad ni Gidon. Oo na, mahal. Natatawa ba ako or kinikilig? Natawa naman ng lalaki sa pagtawag ko dito ng mahal. Dali-dali na rin akong pumasok sa silid pero nanatili pa ito sa labas ng kwarto ko. Napapasandal pa ako sa likod ng pinto habang pigil ang ngiti. Ay sus, may ganyan pa talaga kahit ikakasal na bukas. Natatawa bagaman nakairap na saad ni Arabel. Ang bitter mo. Asi ko sa kanya tumayos ng tayo palapit dito. Ikaw kaya magkaroon ng isang Gidon? Pag-iinggit ko sa kanya. Bago ako pumasok ng banyo, naririnig ko na lang siyang sumigaw ng ayoko na sa earth. Tsaka ito umiyak. Matapos ang marangyang kasal namin ni Gidon, ay nagbalik na kami sa Maynila pagkalipas lamang ng isang linggong honeymoon. Matagal-tagal din kaming nawala kaya busy agad pagdating sa trabaho. Ayaw na sana akong papasukin pa ni Gidon pero mas gusto kong kasama ito sa office at nababantayan ng lalaki. Nagulat na lang ako pagbalik namin dahil wala na si Arabel at ang sabi ng mga kasamahan ay nag-resign na ito 3 araw pa lamang ang nakalilipas. Hindi man lang siya na-inform, kay Leandro daw ito mismo nagpasa ng resignation letter. Pero dahil abala kami maghapon ni Gidon sa trabaho, kinagabihan ko pa ito natawagan. Umiiyak ang babae sa kabilang linya. Bigla ay nakadama ko ng pag-aalala pero sinabi ni Arabel na okay lang naman ito. Ganun man, nagpaalam ako kay Gidon na pupuntahan si Arabel at kahit pagod ito pa mismo ang nag-drive para sa akin. Pagdating, sinalubong kami ni Inay Tiray. Alalang-alala ito sa aking kaibigan. Mabuti at dumating ka, anak. Si Arabel, kahapon pa nagkukulong sa kwarto niya. Kaya nga umuwi agad ako kanina nang tawagan ako ni Burnok. Ayaw niya akong kausapin. Halos naiiyak na ito sa pag-aalala. Napatingin ako sa gawin ni Gidon. Pagkuway dali-dali naming tinakbong dalawa ang kwarto ng aking kaibigan. Nakailang katok din ako bago napilitan kaming sirain ang pinto dahil walang sagot mula sa kaibigan. Nadatnan naming walang malay si Ara at dugo ang nakahandusay sa sahig. Nagkalat din ang sleeping pills sa tabi nito. Arabel, anak! Hilakbot na sigaw ni Inay Tiray at dinaluhong ang anak. Naging maagap naman si Gidon na binuhat si Ara at dali-daling sinakay sa kotse upang isugod sa hospital. Palagay ko, may kinalaman iyon kay Leandro. Baka nakipaghiwalay ang lalaki dahil nabisto na ito ng asawa. Iyak nang iyak si Inay Tiray habang isinusugod namin sa hospital ang aking kaibigan. Lia, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong problema ng anak ko? Tanong ni Inay Teresa. Iyon kasi ang tunay nitong pangalan. Nasa hospital na kami noon at inaasikaso si Arabel sa emergency room. Naglaslas ito ng pulso at uminom ng ilang pirasong sleeping pills. Napatango ako sa tanong nito. Halatang walang alam si Inay Tiray sa pakikipagrelasyon nito sa may asawa. Ayaw ko sanang magsalita pero kailangan itong malaman ang problema ng anak. Mabuti nga at naagapan ito, sabi ng doktor. Kung hindi kami marahil dumating, baka hindi nakaligtas ang aking kaibigan. Kaya abot-abot ang pasasalamat nito sa amin ni Gidon.
Kinabukasan ay hindi ako pumasok sa trabaho at katuwang ako ni Nay Tiray na nagbantay sa hospital kay Arabel. Nag-alala kami na gawin itong muli ang pagpapatiwakal kapag nagising. Nagkamalay naman agad ito pagkalipas ng 5 oras at agad na paiyak pagkakita sa amin. Si Inay Tiray hindi napigilan ang sariling wag umiyak. Sa tindi ng emosyon ay sinampal nito si Arabel pero agad ko itong inawat. Saan ba ako nagkulang ng pangaral sa iyo, Arabel, para pumatol ka sa may asawa? Wala kang kahihiyan. Pagkatapos ipagpalit mo yung buhay mo para sa kanya, hindi mo man lang ba ako naisip na nag-aruga sa iyo mula nang iluwal kita? Umiiyak at puno ng hinanakit ang boses ni Inay Tiray. Humihingal ito sa matinding galit. Wala namang ginawa si Ara kundi ang umiyak ng umiyak habang ako hinahagod ang likod ng ina nito. Inay, sorry. Hindi ko sinasadya. Nagmahal lang po ako. Ang sakit-sakit eh. Hindi ko na po kaya. Napapahagulgol na sabi ni Ara. Mabilis ko itong nilapitan at niyakap. Hindi rin nakatiis si Inay Tiray at nakadama ng awa sa anak niya hanggang sa nag-iyakan ng dalawa. Hinayaan ko na muna ang mga ito para makapag-usap ng maayos. Tinanggal ko na si Leandro. Hindi tama ang ginawa niyang pakikipagrelasyon sa loob ng company ko. Lalo't may asawa na siya. Ani Gidon habang pauwi kami. Sinundo ako nito sa hospital pagkagaling dito sa office. Kampante akong iniwan ng mag-ina sa hospital dahil nagkaayos na ito kanina. Tama ang aking hinala na nalaman na ng asawa ni Leandro ang tungkol sa relasyon ng dalawa kaya kumalas na ang lalaki kay Arabel. Mas masakit nga lang sa part ng aking kaibigan dahil ito talaga ang lumabas na talunan. Mabuti naman kung ganun. Ibig bang sabihin, hindi mo alam na may relasyon sila? Paano ko malalaman mas focus ako sa'yo? Pag ko ay pasimpleng kumindat sa akin, hindi ko tuloy maiwasang mapangiti. Dapat minsan inaalam mo rin, ikaw talaga ang tagal na kaya nila. Hindi ko nga napansin, kapag nasa office kasi ako, sa trabaho ang buong atensyon ko. Nang dumating ka naman, nalipat naman sa'yo. Pansin ko nga, pero wag na nating pag-usapan, tapos na yun. Mabuting at hiwalay na sila. Ayaw ko rin kasi kay Leandro para kay Bes. Nakarating kami sa bahay na si Arabel ang topic. Pagbaba ko ng sasakyan, bigla akong nakadama ng hilo. Mabuti at nakaalalay sa akin si Gidon at napahawak agad ako sa balikat nito. May problema ba, love? Nag-alala bigla si Gidon. Napahawak na kasi ang aking isang kamay sa aking sentido. Hindi ko alam, bigla ako nahilo. Nangihina akong saad dahil parang nanigas ang aking sikmura. Nag-alala si Gidon na binuhat ako papasok sa bahay. Madali nitong tinawag ang maid na agad ding lumapit. Inutusan nitong kumuha ng tubig. Inihiga ako sa sofa ni Gidon at pinaamoy ng white flower. Nilagyan din nito ang aking sentido. Sa ginawa nito ay nawala ang aking pagkahilo pero nanatiling naninigas ang sikmura ko at masakit yun. Tinawagan agad ni Gidon ang private doctor nito para ma-check ako. At pareho kami nagulat ni Gidon sa balita dahil buntis na pala ako. Isang magandang balita na hindi namin inaasahan. Hindi matatawaran ang pareho naming naramdaman sa balitang iyon. Sa sobrang kaligayahan, mahigpit akong niyakap ng aking asawa. Mommy! Sigaw ni Uno. Mommy! Sigaw naman ni Dos. Mommy! Sigaw naman ni Third. Dahil dito, napakaripas ako ng takbo mula sa kusina kung saan katuwang ko si Tia sa pagluluto. Hinayaan ko muna si Manang na magbantay sa 3 bata dahil tahimik naman ito kanina. Ano bang problema nyo? Taranta kong sigaw. Nadatnan ko silang 3 na nag-aagawan sa iisang laruan at ang ibang laruan hinayaang nagkalat lamang sa sahig. Ugali na iyon ng 3 na kung anong gusto ng isa, siya rin gusto ng lahat. At yes, 3 ang naging bunga ng aming pagmamahalan ni Gidon. Na parang kailan lang nung ipinagbuntis ko sila't isinilang na ngayon ay 4 na taon na ang mga ito. Napakabilis ng panahon. Naku ma'am, hindi ko sila maawat. Kakamot-kamot sa ulo si Manang na saad. Magulo ang buhok, maaaring sinabunutan ng 3 bata. Inaamin kong mga hyper ang 3 kong anak. Sa laki ng katawan ng mga ito, ay talo talaga si Manang kapag napagtulungan.
Mami, gusto ko po yung toy na to. Nabaling ang atensyon ko sa nagsalita habang si Third ay sinasabunutan ni Dos. Hinahampas naman ni Uno ang pangalawang anak ko. Araw-araw ganito ang eksena. Dahil puro lalaki ang aking anak, parang palaging may giyera sa loob ng bahay, lalo na kapag magkakasama ang tatlo't hindi magkakasundo. Nilapitan ko ang mga ito at kinuha ang laruang pinag-aagawan nila. Sa dami naman ng mga laruan ng tatlo, gusto laging pag-agawan kung ano yung iisa at kapag parehong mayroon sa kulay naman nag-aagawan ng mga ito. Dahil hindi kayo nagkakasundo, kukunin ko ito at bukas nyo na pwedeng laruin. Naiintindihan nyo? Dinuro ko sila isa-isa at ipinakitang galit ako sa kanila. Minsan talaga, nauubos din ang aking pasensya. Napasimangot ang tatlo. Kasalanan mo, Dos. Ayaw mo kong pahiramin. Nakangusong paninisi ni Uno sa kapatid na halos magkabuhol-buhol ang dila. Namumula ang mukha nito at alam niyang naiinis kay Dos. Masama itong tinignan ni Dos. Akin naman yan eh. Nang hiram ka lang naman, ikaw pa galit. Singhal naman ni Dos kay Uno at galit na galit din. Nanlilisik pa ang dalawang mata at magkasalubong ang kilay. Anong sayo? Akin yun. Si Lolo Adolfo ang bumili para sa akin. Sumingit naman si Third at bilang may-ari ng laruan ay galit din. Dapat magpapahiram ako kay Uno pero madamot ka, ayaw mo. Sa muli ay sinigawan ng isa pang kapatid. Akin sabi yon. Napikon si Dos at ayaw magpatalo. Akin sabi. Sumigaw si Uno hanggang sa nagmistulang palengke na naman sa ingay ang malawak na sala. Walang nais magpatalo, lahat ay matapang. Nasapo ko na lang ang aking sentido, ganun din si Manang. Tanging ito lang kasi ang nag-aalaga sa tatlong bata, katuwang si Tia at dahil nahinto naman ako sa trabaho, ay madalas ako ang nag-aalaga sa tatlo dahil dito parang na-spoiled ko sila. Tama na yan, wala na mag-aaway ha? Uno, mag-sorry ka kay Dos. Saway ko sa kanila. Hanggat maaari, ayoko naman silang pagbuhatan ng kamay. Nakikita ko din kay Gido na kahit matigas ang ulo ng tatlo ay mahaba ang pasensya dahil takot sa asawa ang kanilang anak. May kapangyarihan si Gido na kayang pasunurin ng tatlo sa isang sit-sit lang na hindi ko naman kayang gawin. Bilang ina, madalas ko lamang silang pagsabihan sa mahinahon na paraan. Nasanay na lang din siguro ko na palagi nag-aaway ang mga ito. Kaya nga minsan, hinahayaan ko lang dahil mga musmus pa sila. Ayaw ko po, Mami. Siyang mag-sorry sa akin. Pagmamatigas ni Uno, pinag-cross ang dalawang braso sa harap at pinagsalubong ang kilay bago tumalikod at sumampa sa mahabang sofa. Nagkatinginan kami ni Manang sa ginawa nito. Ikaw, Dos, mag-sorry ka kay Uno. Baling ko sa isa ko pang anak na galit din. React nito pagkatapos ay tinignan ng kapatid. Mag-sorry kayo sa isa't isa. Kung hindi nyo gagawin, aalis kami ni Manang. Kasama si Tia. Kayo lang tatlo ang may iwan dito. Umeko ang boses ko sa loob ng sala dahil tuluyang naubos ang aking pasensya. Nanggigigil ako sa dalawa. Nagkatinginan ito pero nawala na ang mga galit na reaksyon sa muka. Ikaw, Third, mag-sorry ka sa dalawa. Lahat kayo mag-sorry sa isa't isa. Muli kong sigaw. Nagmistula na akong galit na tigre dahil walang nakinig sa akin. Napasulyap muna sa akin si Third. Mami, wala po akong kasalanan. Mag-sorry ka pa din. Putol ko sa sasabihin nito. Nangangatwiran pa kasi. Napatango ito at nilapitan si Dos. Namula pa nga ang gilid ng mga mata nito dahil sa malakas kong sigaw dito. Hinawakan nito ang munting kamay ni Dos at naiiyak na tumingin sa kapatid. Sorry, Dos. Pahihiramin na kita next time pero 1 hour lang ha. Mag-sorry ka din sa akin para hindi na magalit si Mami. May luha ang mga mata nito. Napatingin muna sa gawi ko si Dos na para bang tinatansya kung galit niya ako pero pinandilatan ko siya ng mga mata. Pagkakita sa reaksyon ko, nangulap ang mata nito at humawak din sa munting kamay ni Third. Sorry na din, Third. Hindi na tayo mag-aaway. Nakangiwi ang labi nito dahil sa pag-iyak. Oo, para hindi nagalit si Mami. Sabi pa at nagyakap ang dalawa. Sinulyapan ko si Uno na nakaupo pa rin sa sofa at nakatingin sa galit kong aura. Maya-maya,
Marahan itong bumaba sa sofa, tsaka nilapitan ng dalawang magkapatid at nakiyakap na rin. Naririnig ko silang nag-iiyakang tatlo habang nagsusori sa isa't isa. Dahil dito, napangiti ako. Nagkatinginan kami ni Manang at nagpalitan ng ngiti. Isa-isa rin itong niligpit ang kalat na laruan sa sahig. O ano ba yung ingay na naririnig ko? At bakit nag-iiyakan ng mga apo ko? Dinig na dinig ko hanggang kusina. Noon lumabas mula sa komedor si Tia. May dalang merienda para sa tatlong makulit. Tigi-isa ng slice ng pizza at tigi-isa din ng basong juice. Lola, si Mami, galit po sa amin. Umiiyak na sumbong ni Third. Agad itong lumapit tsaka yumakap kasunod ang dalawa. Kasi makulit kayo. Ang mabuti pa magmerienda na muna tayo ha? Wika ni Tia at pinahid ang luha ng anak ko. Mahal na mahal kasi ni Tia ang tatlo. Agad itong lumuwas ng Maynila nang makapanganak ako noon. Lalo't nagkaroon ng infection sa puso ng isa kong triplets kaya inabot kami ng 1 linggo sa hospital habang ang dalawang bata ay si Tia ang nag-alaga sa bahay katuwang ni Manang. Nagkataon din noong nasa krisis ang company ni Gidon at halos pabagsak na kaya nasa ibang bansa ito upang habulin ng ibang investors. Nang mailabas naman si Third sa hospital at gumaling ang infection nito, isinugod naman si Uno sa hospital dahil nagkaroon ito ng pneumonia. 2 linggo din kami sa hospital na tanging si Manang at Tia lang din ang nag-alaga kina Dos at Third. Kaya nga tiwala ako kapag iniiwan ng 3 bata kay Tia at Manang. Wala na rin akong planong kumuha ng iba pang mag-aalaga dahil malalaki na ang mga ito at mas naging hands-on ako sa 3. I'm home. Mula sa pinto ang boses ni Gidon na kadarating lamang. Pagkakita ng triplets sa ama, iniwan ang kinakain at naghabulang lumapit dito. Tila kay mababait na tupa na hindi nagbabangayan kanina. Sinalubong naman ito ni Gidon at pinaulanan ng halik sa pisngi habang yakap ang 3. Maaga kayata? Tanong ko sa asawa na humalik sa pisngi pero pilyong sinalubong ng labi nito. Ingiti na lang ako dahil may audience kami, ang aming triplets. Uy, nag-love-love sila. Yun ang palaging tudyo ng aming triplets. Nagkatawanan lang kaming 2. Nakalimutan mo na ba, love? Birthday ni Daddy bukas. Uuwi tayo ngayon sa hasyenda. Tugon ni Gidon. Narinig yun ng mga bata kaya napasigaw ng yehey! Nagpalitan naman kami ni Gidon ng ngiti. Hindi ko na lang binanggit ang kaguluhang nangyari sa 3 kanina. Habang nasa harapan ng mataas na cake ang aking biyanan at sa harapan ng mga bisita sa hardin ng mansyon, ay kinakantahan naman ito ng 3 naming anak ni Gidon. Sinasabayan ng palakpak ang pag-awit ng triplets. Ang mga ngiti naman ng abuelo at abuela ng aming anak ay nanatili sa kanila mga labi hanggang sa matapos ang pagkanta ng triplets. Pagkatapos ay pumuno ang masigabong palakpakan. Ang cute ng 3 sa suot nitong tuxedo. Ako man ay hindi matatawaran ng sayang nararamdaman dahil ang triplets namin ni Gidon ang pumuno sa kaligayahan ng birthday celebrant. Happy birthday Lolo at Lola! Bati ng 3 na idinamay pa ang aking biyanang babae na akala ay kaarawan din. Ay, thank you mga apo. Tigi-isa itong nag-kiss mula sa Lola ang 3. Nagpalitan lamang kami ni Gidon ng matamis na ngiti habang pinagmamasdan ang masayang tagpo. Matapos ang kantahan sa birthday na iyon ay nag-iwan ng mahabang speech ang aking biyanan para sa mga bisita bago kami nagsalo-salo sa munting handa. Hindi nakakaramdam ng pagod ng aming mga anak hanggang sa ako na mismo ang nagpapanhik sa kanila sa kwarto. Ayaw ko pa, Mami. Reklamo ni Uno. Ako din po, ang saya-saya sa labas. Si Dos na nagmamarcha papasok. 10 p.m. na mga anak, dapat natutulog na kayo sa ganitong oras. Galit kong sabi. Tahimik si Third na patingin-tingin sa mukha ko. Alam nitong umiinit na ang ulo ko sa 2 makulit. Simula nang mag-alatigri ako, nabawasan ang katigasan ng ulo ni Third. Pero taliwas naman sa 2. Tingin ko nga, mas lalo pa yatang naging matigas ang ulo. Hayaan mo na, wala namang gagawin bukas. Kung inaantok ka na ako nang bahala sa kanila. Sabad naman ni Gidon. Kaya tuwang-tuwa ang 2, nagtatatalon pa. Nagkakasiyahan pa nga naman sa labas, nagsasayawan, nagkakainan at may konting inuman. Inirapan ko si Gidon.
Nakakaramdam na kasi ako noon ng pagod at antok dahil maaga pa kaming nag-prepare kanina para sa selebrasyon. Hindi ko na isinama si Tia at Manang dito sa probinsya dahil nagkataong sumakit ang likod. Si Manang naman ay sinamantalang umuwi sa pamilya kaya si Tia ang naiwan sa bahay. Sige na love, ako nang bahala sa kanila. Umakyat ka na't susunod na ako maya-maya, okay? Nagawa pa ako nitong halikan sa labi at dahil marupok ako, napangiti na lang at tumalikod na tinungo ang aming silid ni Gidon habang ang triplets ay naririnig kong naghihiyawan pabalik sa hardin. Matapos kong maglinis ng katawan at magbihis, ay tinungo ko ang kwarto na tutulugan ng tatlo. Nakasalubong ko pa ang isang maid sa mansyon. Ma'am, ako na lang daw po ang bahala sa triplets. Nahanda ko na rin po yung pantulog ng tatlo. Magpahinga na raw kayo ang sabi ni Sir. Nakangiti nitong Saad. Ganun ba? Salamat Mahita ha. Nginitian ko ito at bumalik na lang sa aming silid. Sakto namang tumutunog ang cellphone ko pagpasok. Oh, napatawag ka, Bes. Puna ko sa aking kaibigan na siyang nasa kabilang linya. Sa call center na ito nagtatrabaho ngayon at sa awa ng Diyos ay nakapag-move on na kay Leandro sa tulong ni Jeremy. Eto na ngayon ang bagong boyfriend ni Arabel na minsan na rin naipakilala sa amin ni Gidon. Hindi mayaman at kasing gwapo ni Leandro pero tingin ko mabait at walang sabit. Guess what, Bes? Masayang masaya ito sa kabilang linya at para bang nagpipigil ng tili. Na-promote ka at manager ka na ngayon? Panguhula ko naman at sinabayan ng tawa. Pakiramdam ko tuloy na wala ang antok ko. Hindi tungkol sa work. Masaya na ako maging regular, no? Hindi ko pangarap maging manager. Nag-isip naman ako. Nag-propose na si Jeremy? Sa muli ay panguhula ko. Ilang taon na rin kasi ang dalawa kaya tingin ko rin dapat lang na lumagay na sa tahimik ang mga ito. Maayos din naman ang trabaho ni Jeremy. Matapos kong sabihin yun ay sukat akalaing napatili ito sa kabilang linya dahil nahulaan ko pala ang dapat sana ay kanyang sasabihin. Tama ba? Nasisiyahan kong tanong. Yes, Bes, ang totoo nga niyan, sa isang araw na ang kasal namin. Hindi kita napadalhan ng imbitasyon gawa nang nandyan ka sa Vista Alegre. Paliwanag nito sa akin. Sobrang natuwa ako sa ibinalita ng aking kaibigan at nangakong dadalo kami sa kasal ng dalawa. Yun kasi ang pagkakataon ng aking iniintay na makita itong masaya sa taong mahal ito ng tunay. Nang maibaba ang linya, narinig ko na ang boses ng aking mga anak sa kabilang kwarto. Agad ko itong tinungo. Naroon si Maita na siyang nagbibihis sa tatlo. Mami! Masayang wika ni Dos at Uno. Si Third ay nagsumbong na umiinom ng alak ang ama at kaya umakyat ang mga ito sa kwarto dahil inaantok na raw. Minabuting ako na lang ang magpatulog sa mga ito. Pasado 12:00, tapos na ang selebrasyon at lasing na rin si Gidon. Naiwan na lang sa hardin ng dalawang katulong na nagliligpit. Ang mag-asawang Montero naman ay nasa kwarto na rin. Love, galit ka ba sa akin? Masuyong tanong ni Gidon habang inaalalayan ko itong humiga sa kama. Halos hindi na kasi makagulapay ang lalaki. At bakit naman ako magagalit? Marahan kong tinanggal ang sapatos nito pagkuway ang suot na polo. Diba sabi ko ako nang bahala sa mga anak natin pero nalasing ako. Pabulong nitong wika at kinabig ako palapit dito. Hindi ako galit love, isa pa, responsibilidad ko ang mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Pahayag ko at hinaplos ang gwapo nitong muka. Dumilat ang namumungay nitong mga mata at tumitig sa akin. Mahal din kita love. Kayo ng mga anak natin ang nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Saad nito at hinagkan ako sa pisngi. Humaplos din ang mainit nitong palad sa aking bewang. Gidon, ngayon ko lang sasabihin sa ito. Salamat dahil nakilala kita't minahal mo ko. Sobrang blessed kong dumating ka sa buhay ko. Pangako, ikaw lang ang tanging mamahalin ko hanggang wakas. Madamdamin kong Saad. Hindi ito nakatugon at matagal akong tinitigan. Makahulugan ko itong tinignan nang gumapang sa pisngi ko ang palad nito at sinapuyon. Katulad ko, nagpasalamat din ito sa pagdating ko sa buhay ni Gidon. Nangakong ako lang din ang mamahalin at magiging matatag sa mga pagsubok na pagdadaanan namin. Sa mga binitiwan nitong salita ay natouch ako. Hindi ko mapigilang maluha pero natigil iyon nang siilin ako ng halik.
Sa lalim nun, nakalimot ako sa aking sarili at nagpatianod at gumanti ng halik sa aking asawa. Sabay naming tinawid ang rurok tungo sa kaluwalhatian na puno ng saya at pagmamahal sa isa't isa.